Si Hebay ay isang ordinaryong estudyante sa high school sa Japan na namumuhay ng normal at masasabing karaniwan sa lahat ng aspeto. Noong huling araw ng klase bago magsimula ang bakasyon, huli siyang nagising at mabilis na tumatakbo patungong paaralan. Pero pagbukas niya ng pinto ng kanyang silid-aralan, napunta siya sa isang ibang mundo sa gitna ng isang malawak na damuhan na pinalilibutan ng mga mapanganib na halimaw. Hindi niya man lang naintindihan ang nangyayari nang bigla siyang habulin ng isang may sungay na kuneho na may mapulang mga mata na parang sa dyablo. Wala siyang ideya kung nasaan siya at bakit siya hinahabol ng isang kuneho na may mga sungay nang walang dahilan. Tumakbo siya ng buong lakas habang sinusubukang intindihin ang sitwasyon nang hindi sinasadyang makita niya ang stats page ng kuneho kung saan malinaw na nakikita niya na ang kuneho ay isang level 1 na halimaw. Tumalon ang kuneho sa hangin para umatake. Pero sa sandaling iyon, nadulas si Hebay at nakaiwas. Nasira ng kuneho ang kanyang bag gamit ang mga sungay nito, pero naipit ang mga sungay at si Hebay naman ay nawalan ng balanse at natomba sa halimaw, na naging sanhi ng pagkamatay nito agad. Napaka-traumatized niya sa sitwasyon at agad na kinuha ang kanyang telepono para tumawag ng tulong, pero napansin niya na walang signal doon. Sinubukan niyang manatiling kalmado nang biglang tumunog ang kanyang tiyan dahil hindi pa siya kumakain mula noong umaga. Tiningnan niya ang kuneho, pero napagtanto niya na hindi niya alam kung nakakain ba ang bagay na iyon at hindi niya rin ito maluluto ng walang apoy. Bigla na lang, nakita niyang muli ang stats ng kuneho at nalaman niya na ang kuneho ay nakakain pala at ginagawang nilaga sa maraming lugar. Hindi pa rin niya magawang katayin ang kuneho at kainin ito. Kaya inilagay na lang niya ito sa kanyang bag at nagsimulang maglakad. Sinubukan niyang intindihin kung paano niya nakikita ang stats ng mga bagay at chinek kung ang kakayahan bang iyon ay gumagana lang sa mga buhay na nilalang o hindi. Chinek niya ang stats ng kanyang backpack at lumabas na dahil ang bag ay hindi galing sa mundong ito, hindi niya makita ang stats nito dahil gawa ito sa mga hindi kilalang materyales. Dahil doon, nagtataka siya kung ano pa ang kaya niyang gawin. Tiningnan niya ang langit at ipinakita ng skill na walang target na ma-appraise. Tumingin naman siya sa lupa at biglang ipinakita ng skill na ang target ay isang level 273 na halimaw na kilala bilang Maze Eater. Naguluhan si Hebay dahil tumitingin lang naman siya sa lupa. Ilang beses niya itong chinek, pero sa bawat pagkakataon ay parehong sagot ang lumalabas. Naisip niya na baka may sira ang kanyang kakayahan at nagpas siyang i-check kung makikita niya ang sarili niyang stats. Sa kanyang pagkamangha, nakikita ng kakayahan ang bawat detalye tungkol sa kanya, at lahat ng iyon ay tama. Dahil dito, napagtanto niya na gumagana talaga ang kakayahan, at baka may halimaw na nagtatago sa ilalim ng lupa. Sinubukan niyang gamitin ang isa pang kakayahan na tinatawag na Expert Eye, sa pag-aakalang magmumukha siyang cool, pero naging bigo ito dahil walang nangyari. Nagpas siyang mabilis na lumisan sa lugar na iyon para maiwasan ang mga halimaw, pero wala siyang ideya kung saan pupunta. Mabilis niyang binuksan ang mapa, pero mukhang iba ito sa inaasahan niya na may maliit na kumikinang na tuldok sa malapit. Nagpas siyang sundan ng tuldok at tingnan kung saan ito haantong, at pagdating ng gabi, nakahanap siya ng 100 yari sa cobblestone. Na-excite siya dahil sa wakas ay makakakita na siya ng sibilisasyon, pero sa sobrang tuwa, nahulog siya mula sa damuhan patungo sa malamig na cobblestone. Pagkatayo niya, may narinig siyang umuungal. Tumingala siya at nagulat nang makita ang isang dambuhalang halimaw na aso na nakatitig sa kanya. Natakot siya ng husto kaya ang kanyang biglaang pagdalaw ay nagpatakot din sa halimaw na aso. At sa gitna ng kaguluhan, isang palaso ang tumama sa ulo ng aso at agad itong napatumba. Tumingin sa likod si Hebay para makita kung saan galing ang palaso at tuwang-tuwa siyang makita ang isang tao sa pagkakataong ito at hindi na bagong halimaw. Lumapit ang babae kay Hebay, at agad siyang nagpasalamat dahil sa pagliligtas sa kanyang buhay. Sinabi ng babae na huwag na siyang mag-alala tungkol doon. Ipinakilala niya ang sarili bilang M, at nagtaka si Hebay kung foreigner ba siya dahil sa mahaba at matutulis na mga tainga nito. Bago pa siya makapagtanong, tinanong ng babae kung galing ba si Hebay sa damuhan at nagulat na survive siya roon. Si Hebay naman ay abala sa sariling isip at tinanong kung ang babae ba ay nag-e-elf cosplay. Hindi naintindihan ni M kung ano ang pinagsasabi ng bata at sinabing hindi niya alam kung ano ang cosplay. Napagtanto ni Hebay na baka mali siya habang tinanong ulit ni M kung ano ang ginagawa niya sa damuhan ng Maze Eater. Naalala ni Hebay ang pangalang iyon noong tinitingnan niya ang stats ng lupa. Sinabi niya kay M na hindi niya talaga alam iyon. Nagulat si M at tinanong kung bakit siya pupunta roon kung hindi naman niya alam kung ano iyon. Sumagot si Hebay na bigla na lang siyang napunta sa gitna ng damuhan. Nagsimulang mag-isip si M kung ano ang dahilan habang chini-check ni Hebay ang stats ng babae at napagtanto na siya ay isang tunay na elf at 56 na taong gulang na kahit mukha lang siyang teenager.
Narinig ni Hebay ang boses ni M na nagsasabing ang Maze Eater ay isang halimaw na nagkukunwari bilang damuhan mismo at napakadelikado. Sinabi niya na hindi ito direktang umaatake kundi naghihintay na manghina ang biktima bago ito kainin. Niyakap siya nito at sinabing huwag na siyang mag-alala dahil napakahusay niya sa pag-survive sa araw na iyon. Pagdating ng gabi, inilabas ni M ang kanyang palayok at naghanda ng masarap na nilagang kuneho. Matapos kumain, naghanda silang magpahinga habang inalok siya ni M ng tsaa at nagpasalamat sa kuneho dahil kung hindi, baka nagutom sila ngayong gabi. Tinanong ni Hebay kung nasaan sila at kung narinig na ba nito ang tungkol sa lugar na tinatawag na Japan, pero sumagot si M na hindi pa siya nakarinig ng ganoong lugar. Pero sinabihan niya si Hebay na huwag mag-alala at nangakong dadalhin siya sa lungsod. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya mula sa isang panaginip at chinek ang kanyang telepono, nagtataka kung nag-aalala ba ang kanyang mga kaibigan. Napansin niya ang magagandang berdeng bowl ang liwanag na lumulutang sa hangin at chinek kung ano ang mga ito gamit ang kanyang kakayahan at napagtanto na ito ay isang protective spell na inilagay ni M para magbigay ng babala kung may sino mang masyadong malapit sa kanila. Bumangon siya at naglakad sa paligid, pinagmamasdan ng lahat dahil sa wakas ay natanggap na niya na hindi ito panaginip at nasa ibang mundo nga siya kung saan kahit ano ay maaaring mangyari sa kanya. Dahan-dahan ay nagsimula na rin niyang intindihin ang kanyang kakayahan na appraiser, isang job class na hindi naman gaanong bihira sa mundong ito. Naisip niya kung paano siya sa mundong ito ay isang average na short king na walang cool na kakayahan. Inilingan niya ang naisip at bumalik sa pagtulog habang nag-iisip ng mga paraan para makabalik sa kanyang mundo. Kinaumagahan, maaga silang gumising at nagpas siyang tumuloy na patungo sa pinakamalapit na lungsod. Habang naglalakad sa kagubatan, sinabi ni Hebay na maraming halimaw sa kagubatan. Ngumiti si M at sinabing nagulat siya na kaya niyang maramdaman iyon. Pero sumagot si Hebay na wala naman siyang nararamdaman. Pero alam niya ito dahil sa kanyang world map skill. Nagulat si M at tinanong muli kung ang world map skill ba ang tinutukoy niya. Sumagot si Hebay na may world map skill nga siya at masayang sinabi ni M na isa itong AA rank ability na napakabihira. Hindi pa rin maintindihan ni Hebay ang appeal nito, sinabing ang ginagawa lang nito ay ipakita kung saan siya naglakad at kung nasaan ang mga halimaw. Napagtanto ni M na ang hangal na batang ito ay hindi naiintindihan kung gaano kahalaga ang impormasyong iyon para mabuhay at sinabing mamamatay ang sino mang adventurer para makuha iyon. Hindi alam ni Hebay kung ano ang adventurer, kaya ipinaliwanag ni M ang tungkol sa Adventurers Guild at kung paano ito nagbibigay ng mga quest na tinatapos ng mga adventurer. Sa wakas ay naintindihan ni M kung paano nakatakas si Hebay sa damuhan ng Maze Eater kahit na wala siyang alam tungkol sa mundo. Dahil alam niya na kung wala ang world map ability, matagal na sana siyang patay bago lumubog ang araw. Chinek niya ang kanyang world map at casual na sinabi kay M na may crystal horn rabbit sa malapit, sa pag-aakalang isa lang ito sa mga kuneho. Pero nagulat ng husto si M at tinanong kung sigurado ba siyang crystal horn rabbit ang nakita niya. Ipinakita niya ang lokasyon at tinanong kung may pagkakaiba ba ito sa mga ordinaryong kuneho, at sumagot si M na totally different ang mga ito dahil ang crystal horn rabbit ay mas bihirang uri at ang sungay nito ay maaaring gamitin para gumawa ng lunas para sa lahat ng uri ng lason. Sa isang magandang araw, maaari itong may benta sa halagang 200 gintong barya. Agad niya itong hinawakan sa braso at tumakbo patungo sa halimaw. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita nila ang halimaw na naghahanap ng pagkain at napagtanto ni Hebay na ang sungay ng kunhong ito ay kakaiba nga. Chinek ni Hebay ang stats at sinabi kay M na ang kuneho ay may skill na escape at skill na nakakadetect ng presensya. Sinabihan siya ni M na huwag mag-alala dahil siya mismo ay may mga skill para itago ang kanyang presensya tulad ng odor cut at sound cut. Humanga si Hebay sa kanyang mga kakayahan, pero sinabi ni M na ang kanyang mga kakayahan ay walang laban sa world map skill ni Hebay na kayang tumukoy sa lokasyon ng mga target na halos imposibleng mahanap. Sinabi niya na ang kahit sinong party ay gustong makuha siya kahit na non-combat role ito dahil sa isang party, ang mga manlalaro ay nagtitiwala sa isa't isa gamit ang iba't ibang kakayahan. Iyon ang bumubuo sa isang magandang party. Agad niyang inilabas ang kanyang pana at ginamit ang hangin sa kanyang paligid para gumawa ng spirit arrow at panya na ito ng buong lakas patungo sa halimaw. Ang palaso ay gumalaw sa bilis ng tunog patungo sa target, pero bago pa man ito makarating, napansin ito ng kuneho at sa isang kisap mata ay naglaho ito sa lugar. Natalo si M dahil iyon ang pinakamalakas niyang tira at iniwasan lang ito ng kuneho na parang wala lang. Sinabi niya na baka dapat na nilang iwanan ito dahil iyon ang pinakamalakas niyang atake at hindi man lang ito lumapit sa kuneho, pero sinabi ni Hebay na baka mapapaatake nila ito sa kanya. Hindi na mararamdaman ng kuneho ang palasong paparating dito.
Naisip ni M na sulit itong subukan at binubayto ito gamit ang Ivy habang mabilis na gumagawa ng pader sa harap nito. Tinakot nito ang halimaw, pero nang lumingon ito, nakita nito si Hebay na may mahinang aura, kaya inisip ng kuneho na madali niya itong matatalo. Mabilis na sumugod ang halimaw kay Hebay para tapusin ito, pero lumabas si M mula sa mga halaman at pinatomba ito sa isang headshot. Biglang nakatanggap si Hebay ng notification na nag-level up siya at kinuha ni M ang Crystal Horn, sinabing maganda silang mag-team at baka maaari silang magtulungan. Pagkalipas ng araw na iyon, nakarating sila malapit sa lungsod ng Roll na isang mataong bayan na puno ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Pagkapasok, napagtanto ni M na mukhang kakaiba si Hebay dahil sa kanyang conspicuous na damit, kaya binalot niya ito ng kanyang cloak at sinabing baka medyo mahaba ito dahil si Hebay ay isang short king, pero pwede na ito sa ngayon at gamit ang pera na makukuha nila pagkatapos ibenta ang sungay, makakabili sila sa kanya ng mga damit at may matitira pa para sa mga armas at armor. Tinanong ni Hebay kung magkano ba ang 200 ginto, na nagulat kay M dahil paano hindi alam ng isang tao ang currency ng mundong kinaroroonan niya. Mabilis na nag-isip si Hebay at napagtanto na ang 200 ginto ay humigit kumulang 10,000. Habang iniisip niya kung gaano karaming pera ang hawak nila, lumapit sa kanya si M at dahan-daang hinawakan ng kanyang mukha bago sinabing kahit alam niyang bago siya sa mundong ito, dapat ay iwasan niyang ipakita sa lahat kung gaano siya kawalang alam. Kung hindi, tiyak na lalamangan siya ng mga tao dahil sa kanyang inosenteng pagkatao. Ilang sandali pa, pumasok sila sa Adventurers Guild at tila maraming tao ang nakakakilala kay M at nagsimulang magtanong kung nagdesisyon na ba siyang makipagtulungan sa isang tao at gumawa ng party sa halip na mag-solo. Pero nang makita nila si Hebay, nagsimula silang tumawa at tinanong kung naging babysitter na ba siya ngayon. Nagalit si M at sinabihan silang manahimik dahil kahit mukhang bata si Hebay, siya ay isang adult na vertically challenged lang. Isang lalaki mula sa ibang party ang nagsabing layuan siya at magpakita ng respeto sa ibang tao at tinapak si Hebay sa balikat, sinabing huwag seryosohin ang mga salita nila bago umalis kasama ang kanyang party. Sinabi ni M kay Hebay na ang lalaking iyon ay kabilang sa sikat na party na tinatawag na Silver Banner. Pagkatapos, lumapit sila sa receptionist na si Jul, na isang beast woman, na nagulat na naman kay Hebay dahil hindi pa siya nakakakita ng ganoon dati. Tila kilala rin ni Jul si M at tinanong kung ano ang kailangan niya ngayon. Pero sinabi ni M na narito siya para magbenta ng isang bagay at humiling ng hiwalay na silid. Dinala sila ni Jul sa isang hiwalay na silid kung saan nakakita si Hebay ng isang dambuhalang lalaki na super ripped na parang kagagaling lang sa Mr. Olympia. Agad na humanga si Hebay at nagsimulang purihin ang kanyang physique, na lalong nagpasaya sa lalaki at hinubad nito ang kanyang damit para bigyan si Hebay ng mas magandang view. Habang nanonood ang mga babae ng may disgusto, ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Balse, ang guild master, at nakipagkamay kay Hebay habang tinatanong ni Hebay kung pwede niyang hawakan ang kanyang mga kalamnan at nagsimulang humingi ng gym workout plans para magkaroon din siya ng physique na tulad ni Balse. Nagseselos ang mga babae sa kanilang bro bonding session at ginamit ang kanilang magic para patumbahin silang pareho sa sahig. Nang malinis na ang sahig, naupo silang lahat para talakayin ang gustong ibenta ni M, at buong pagmamalaki niyang inilabas ang magandang crystal horn mula sa kuneho. Tuwang-tuwa si Balse dahil sinabi niyang mas malaki pa ito kaysa sa nakita niya 3 taon na ang nakakaraan. Masaya si M tungkol dito at tinanong kung magkano ang ibabayad ni Balse para rito. Sa kanyang pagkagulat, sinabi ni Balse na bibilhin niya ang sungay sa halagang 400 gintong barya, na doble ng nauna niyang gustong makuha. Inisip ni Hebay na maganda na ang deal nila, pero sa kanyang pagkagulat, tinanggihan siya ni M dahil sinabing hindi siya tanga at alam niyang ang sungay noong 3 taon na ang nakakaraan ay naibenta sa halagang 230 gintong barya. Sinabi niya na ang sungay na dala niya rito ay 3 beses ang laki ng sungay na iyon, at gayunpaman, ang guildmaster ay nag-aalok lang ng doble ng presyo. Sinabi niya na dahil ito ay 3 beses na mas malaki kaysa sa huling sungay, gusto niya ng 3 beses na mas malaking halaga, na 800 gintong barya. Hindi nag-a-adapt ang math sa isip ni Hebay, pero nagpas siyang manahimik na lang at hayaan si M na makipag-deal. Sinabi ni Balse na hindi niya kayang bayaran ng ganoon kalaki at nag-alok ng 550 barya, habang si M naman ay tumugon ng 780 barya. Pagkatapos ng maraming tawaran, napilitan si Balse na mag-alok ng 700 gintong barya sa pamamagitan ng pagkuyom ng kamao at sinabi ni M na may deal sila. Tuwang-tuwa si M, pero si Joel ay tila hindi natatawa habang nakangiti ng nakakatakot at sinabihan si Balse na dahil lumampas sila sa kanilang budget, kailangan lang nilang bawas-bawasan ng sobrang pera mula sa kanyang sweldo sa susunod na buwan. Nagulat si Balse,
pero wala na siyang magagawa dahil nagsimulang magsalita si Joel at sinabing para sa isang hangal na guild master na hindi man lang alam ang budget na mayroon sila bago magsimulang makipagtawaran, ito ang perpektong parusa. Masyadong naging excited at masaya si M, iniisip na ngayon ay wala nang pagpipilian si Hebay kundi ang pakiusapan si M na tanggapin siya sa kanyang party para makapunta sila sa mas marami pang adventures at kumita ng pera. Si Hebay naman, ay hindi nagsalita at hinayaan si M na talakayin ang sitwasyon ng pera at paglilipat kay Joel habang siya ay bumaba at naghintay sa isang mesa. Nang bigla siyang makarinig ng mga boses sa kanyang ulo, sa una ay naisip niya na nagiging schizophrenic na siya, pero pagkatapos ay nakumpirma niya na may nakikipag-usap sa kanya. Ito pala ang literal na Diyos ng mundong ito, na sinabing binigyan niya si Hebay ng mga espesyal na kakayahan tulad ng tutorial. At sa pamamagitan nito, unti-unti niyang malalaman ang tungkol sa mundong ito nang hindi nakakaramdam ng pagka-overwhelmed. Sinabi ng Diyos na hindi siya maaaring makipag-usap sa kanya sa lahat ng oras at paminsan-minsan lang makikipag-ugnayan sa kanya, pero nangakong tutulungan siya hanggat kaya niya para mabuhay si Hebay sa mundong ito. Sa puntong iyon, hindi na siya nagpaliwanag ng marami at naglaho muli, na nag-iwan kay Hebay ng mas maraming tanong kaysa dati. Sinubukan niyang tawagan muli ang Diyos, pero walang swerte. Pero sa oras na iyon, dumating din si M at patungo sa kanya. Nang bigla, may ibinigay na sobra ang isang miyembro ng guild na nagsabing mayroon siyang nakatalagang quest para sa kanya. Binuksan ni M ang sulat at biglang nagbago ang kanyang buong aura habang sinabi lang kay Hebay na may kailangan siyang gawin sa labas ng bayan at hindi niya matanggihan ang quest, pero hindi niya rin siya pwedeng isama dahil magiging napakadelikadong misyon iyon. Naiintindihan siya ni Hebay at sinabing huwag mag-alala, nangakong magiging maayos lang siya ng mag-isa. Hindi siya sigurado, sa totoo lang, kung magiging maayos siya o hindi, pero naramdaman niya na naabala na niya ito ng sapat at marami na itong naitulong sa kanya at hindi na rin siya dapat maging ganap na umaasa rito. Hindi sigurado si M at sinabing inutusan niya si Joel na bantayan siya para na rin sigurado at tinanong kung ano ang plano niya sa susunod. May ngiti, sumagot si Hebay na nagpaplano siyang mag-register bilang isang adventurer sa puntong ito dahil nakita niya ang quest board at may mga quest na kahit ang mga non-combat roles na tulad niya ay maaaring kunin. Sinabihan siya ni M na maging maingat at ibinigay sa kanya ang mapa ng isang bahay kung saan siya nanunuluyan sa lungsod. Sinabi niya na pwede siyang matulog doon habang wala siya at sinabihan siyang magtanong para kay Tanya sa Goddess Inn. Nangako silang magkikita rin sila agad at naghiwalay na sila ng landas sa ngayon. Mabilis na nagtungo si M patungo sa exit gate kung saan nakabangga niya ang isang babaeng itim ang buhok at napatumba ito. Mabilis niya itong pinatayo at humingi ng paumanhin, sinabing babalik siya sa kanyang bansa nang biglaan at nagmamadali siya. Mukhang interesado ang babae at sinabing nagkataon lang dahil siya mismo ay nagpaplanong maglakbay patungo sa bansa ng mga elf at tinanong kung maaari silang magsama. Bumalik sa lungsod, dumating ang gabi at nakaramdam si Hebay ng ganap na kawalan nang wala si M at ang ginawa lang niya ay matulog sa kama nang walang ginagawa at kahit ang Diyos ay hindi sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang kanyang pag-iisip ay naputol nang kumatok sa pinto at ang may-ari ng inn na si Tanya ay pumasok. Tinatanong si Hebay kung maayos lang ba siya dahil hindi pa siya kumakain mula noong umaga. Sinabi niya na hapunan na at tinawag siya para kumain. Umupo si Hebay at naisip kung kailangan din niyang humanap ng trabaho dahil hindi niya alam kung hanggang kailan tatagal ang pera mula sa sungay. Chinek niya ang kanyang stats muli at napagtanto na ang solo combat ay imposible pero mayroon siyang espesyal na kakayahan na makakatulong sa kanya na isaulo ang mga medical book sa pamamagitan lang ng pagbabasa ng mga pahinang iyon. Agad niyang ginamit ang skill at isang medical book ang lumitaw sa harap niya sa pamamagitan ng mahika pero sa halip na basahin niya ang libro ang lumabag sa utak ni Hebay sa pamamagitan ng direktang pagbaril sa loob niya. Literal na nagpatuloy ito ng ilang araw at pagkatapos ng isang umaga ay tapos na rin sa wakas. Tumayo na si Hebay at nagpas siyang mamili. Ang unang hakbang ay bumisita sa pinakamalapit na armory at mula roon ay nakakuha siya ng ilang basic gear na makakatulong sa kanya na makihalubilo sa mga tao ng mundong ito. Dahil doon, nagpa siya si Hebay na magtungo sa guild para makahanap ng ilang quest pero bago pa man siya makapagsalita kay Joel, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang party na Silver Banner na mukhang bogbog at pagod na pagod. Napansin niya na ang lalaking pilak ang buhok na nagsalita sa kanya ng mabait ay mukhang nasugatan. Pagkatapos, bumagsak ang lalaki sa sahig at napansin ni Hebay na literal na nawawala ang isang braso ng lalaking pilak ang buhok. Nag-alala si Joel at sinabing wala sa bayan si Balse sa sandaling ito at tinanong kung sinubukan nila ang ibang healing magic pero umiling ang party, sinabing hindi ito gumana. Naisip ni Hebay kung mililigtas ba niya ang buhay ng lalaki at humiling na tingnan ito. Nagalit sa kanya ang isa sa mga babae sa party, sinabing ang gusto nila ay healer, hindi appraiser.
Si Hebay naman, sinabi sa kanila na nakabasa siya ng ilang mga libro at susubukan niyang iligtas ito. Napagtanto niya na bukod sa pagkaputol ng braso, ang lalaki ay may lason din sa kanyang katawan at si Hebay ay walang sapat na mana para gamitin ang spell na kailangan para linisin ang kanyang katawan mula sa lason na iyon. Agad siyang nagtanong kung may sino man sa gildang may ganoong kakayahan, pero wala. Napagtanto niya na ang lalaking pilak ang buhok ay wala ng maraming oras nang mapagtanto niya na may kakayahan siya kung saan maaari niyang pansamantalang dagdagan ang kanyang mana sa pamamagitan ng pagkuha nito mula sa ibang tao. Ang mga miyembro ng kanyang party kasama si Joel ay sumang-ayon na ilipat ang kanilang mana kay Hebay at agad niyang na-channel ang lahat ng mana at gumamit ng napakataas na antas ng healing spell na nagtanggal ng lason sa kanyang katawan. Agad pagkatapos nito ay gumamit siya ng pangalawang spell na nagpanumbalik sa lahat ng mga limbs ng lalaki, na nagpanumbalik sa kanya sa full health. Bago pa man siya makapagdiwang, siya ay nawalan ng malay sa sobrang pagod at nang magising, natagpuan niya ang sarili sa isang guild room kung saan agad siyang pinasalamatan ni Joel dahil sa pagliligtas sa lalaki. Mukhang ang lalaking pilak ang buhok na nagngangalang Jade ay kapatid ni Joel, kaya nag-aalala talaga siya para sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya kay Hebay na ang mga enchantment na ginamit niya ay hindi naririnig sa lungsod at kung kumalat ang balita, tiyak na may susubok na lalamangan siya. Sinabi niya na pinakamabuting kumuha siya ng bodyguard, marahil isang half-beast, half-human fighter. Dahil sa rekomendasyon ni Joel, nagtungo si Hebay sa Debbie Company sa paghahanap ng bodyguard. Ang lugar ay mukhang isang royal estate sa halip na isang slave house at sa loob ay isang kakaibang lalaki na nagngangalang Azerath at Debbie ang nagpakilala. Gayunpaman, binabaan ni Debbie ang mga formalidad at agad na nagsimulang amuyin ang scent ni Hebay dahil naamoy niya na si Hebay ay magiging isang napakahalagang kliyente. Ipinakita ni Debbie kay Hebay ang ilang buff guys na dapat ay tamang-tama sa kanyang panlasa. Gayunpaman, tinanggihan sila lahat ni Hebay. Hindi naman sa masyado siyang nagmamalasakit sa lakas, pero ang mga taong ito ay walang mana, na desperadong kailangan ni Hebay sa kanyang bodyguard, lalo na kung gusto niyang gamitin muli ang healing magic. Nagpa siya si Debbie na ipakita kay Hebay ang iba pang mga bodyguard na baka magustuhan niya, pero sinabi ng boses ng Diyos sa batang adventurer na lumabas at humanap ng isa para sa kanyang sarili. Hindi kailanman pumasok sa isip ni Hebay ang ganoong kaisipan at pinili niyang huwag muna itong pansinin sa ngayon. Sa pakikipagpatuloy kay Debbie, kailangang humingi ng paumanhin ni Hebay dahil sa pagiging mahirap na kliyente. Gayunpaman, ang lalaki ay walang pakialam. Pagkatapos ng lahat, naamoy niya ang matamis na scent ng swerte mula kay Hebay. Matapos gamitin ang kanyang appraiser skill kay Debbie, nalaman ni Hebay na nagtataglay ito ng kakaibang kakayahan na kilala bilang sense for money. Literal na naamoy ni Debbie kung ang isang kliyente ay may pera o malapit ng yumaman sa hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit napaka-accommodating ni Debbie. Napansin ni Hebay ang isang kakaibang bahagi ng manor kung saan ang aura ay medyo iba. Ipinaliwanag ni Debbie na dito nila itinatago ang mga specimen na hindi angkop para sa labanan o hindi na makakauwi sa kanilang tinubo ang lupa. Ang mga ito ay mga flawed na bodyguard at baka ito ang lugar kung saan makakahanap si Hebay ng isang angkop. Kaya, nagpa siya siyang tingnan ng lugar na ito rin, na lalong nagpasaya kay Debbie dahil ang kahit ano na ibenta niya rito ay magiging profitable. Habang naglalakad sa mahusay na naiilawang koridor, nakita ni Hebay ang isang sirang hawla na may sugatang wolfman at isang batang babae sa loob. Ang lobo ay kulang ng 2 braso at isang binti, habang ang batang babae ay mukhang natatakot na mabuti. Ayon kay Debbie, ang lobo ay nagwala sa pagtatangkang protektahan ng batang babae. Bagamat hindi naman talaga krimen, ang mga panuntunan ay panuntunan pa rin at pareho silang ikinulong. Ang batang babae ay may kapangyarihang mahika na dapat sana ay magpataas ng kanyang halaga. Gayunpaman, hindi niya ito makontrol na kadalasang humahantong sa mga mapangwasak na insidente. Ang pakikinig kina Debbie at Hebay na nag-uusap tungkol sa kanila na parang mga produkto ay nagpagalit sa Wolfman. Siya ay umungol at sinabihan ng bata na lumayas na. Medyo natakot sa interaksyong ito, si Hebay ay medyo hindi pa rin apektado, kaya nagpa siya siyang kumonsulta kay Sappho. Sinimulan niya ang appraisal process pero nakaharap sa kanyang unang harang. Ang Wolfman at ang batang babae ay may peking stats. Malamang ay isang proteksyon para walang sino man ang bumili sa kanila. Gayunpaman, natuklasan din ni Hebay na maaari niyang gamitin ang isang pinahusay na skill na kilala bilang Expert Eye para ipakita ang kanilang totoong stats. Ang kakayahang ito ay hindi lang triple S, kundi isa na random na ibinigay ng Diyos. Sa puntong ito, si Hebay ay nagsisimulang makaramdam ng kaunting kaba dahil ang kanyang buong pag-iral sa mundong ito ay nagiging isang dambuhalang cheat code. Ngayon, sa tulong ng Expert Eye ability,
Tiningnan ni Hebay ang Wolfman nang muli at nakahanap ng ilang kawili-wiling impormasyon. Ang lobo ay may pangalan, Cloudy D. A. Bruce. Siya ay 26 na taong gulang at ang kanyang trabaho ay isang level 15 knight. Nakahanap din si Hebay ng isang kakaibang skill na kilala bilang immovable chain, na mas parang sumpa. Gayunpaman, hindi siya interesado sa pagbabasa ng ganoon karaming impormasyon sa ngayon. Ang karagdagang imbestigasyon ay nagpapakita na si Cloudy D ay isa ring level 95 hero. Hindi pa nakakakita si Hebay ng ganoon kataas na level. Halos mawala na siya sa kanyang isip. Nagpa siya siyang gamitin ng appraisal skill sa batang babae at nalaman na ang pangalan niya ay Lillian Rouge at siya ay isang sage. Muli, masyadong maraming impormasyon at nagsisimula ng sumakit ang ulo ni Hebay. Gayunpaman, nalaman niya na si Lillian ay may kakayahan na kilala bilang Raging Sanctuary. Ang skill na ito ay isang pagsubok na inilagay sa Diyos at hindi ito makokontrol ng isang tao. Kaya, ito ay humahantong sa self-destruction. Tumingala si Hebay sa Diyos, nagtataka kung paano siya naging napakalupit sa isang maliit na batang babae. Gayunpaman, nanatiling casual ang Diyos dahil ito ay isang pagsubok na dapat pagdaanan ng isang sage. Ngayong nasa kay Hebay na ang lahat ng nauugnay na impormasyon, nagpasya siya na sina Cloudy D at Lillian ay magiging mahusay na mga bodyguard dahil sa kanilang malawak na mana. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang ilang reservations dahil sa hindi kilalang sumpa ni Cloudy D. Kaya, sumali si Sappho sa isang mungkahi at sinabihan si Hebay na gamitin ang relief measure skill. Tila ang skill na ito ang dapat mag-alis ng sumpa kay Cloudy D at tulungan siya sa ilang paraan. Kinumpirma ni Hebay ang kanyang pinili kay Debbie at ang nakakatakot na lalaki ay medyo nasobrahan sa excitement. Ang isipin na ang isang tao tulad ni Hebay ay gumagawa ng ganoon kapaki-pakinabang na pagbili ay sapat na para ituring ni Debbie ito bilang pinakamagandang araw ng kanyang miserable na buhay. Hindi na inisip ni Hebay na ang lugar na ito ay ligtas at mabilis siyang umalis kasama ang kanyang mga bagong bodyguard. Sa labas ng bayan, sa wakas ay nakausap ni Hebay sina Cloudy D at Lillian sa labas ng kanilang nakakadepramang hawla. Nilinaw ni Hebay na wala siyang masamang gagawin sa batang babae, pero may mga plano siya sa isip para kay Cloudy D mismo. Ang marinig ito ay nagpapadama sa Wolfman na hindi komportable sa hinala, pero ang pinag-uusapan lang ni Hebay ay ang kanyang kakayahang magpagaling. Kailangan lang niya ng tulong ni Lillian para gamutin ang nawawalang mga braso at binti ni Cloudy D. Si Lillian ay masaya na tumulong kay Hebay, kahit na magkakilala lang sila isang oras na ang nakakaraan. Sa buong panahong ito, pinanatiling ligtas ni Cloudy D si Lillian kahit ano pa ang mangyari. Kaya, gusto niyang suklian ang pabor sa pamamagitan ng pagtulong sa anumang paraan na kaya niya. Inutusan ni Hebay si Lillian na tanggapin ang kanyang kontrata para ang kanyang mana ay mailipat sa kanya sa halip. Ang sabik na batang babae ay mabilis na sumang-ayon sa kontrata at hinayaan ang kanyang mana na damaloy kay Hebay. Sa kontratang sinimulan, si Hebay ngayon ay may kinakailangang mana para gamitin ang perfect heal ability at ibalik ang sirang katawan ni Cloudy D. Inactivate ni Hebay ang spell habang ang isang flash ng matinding liwanag ay bumalat kay Cloudy D at siya ay umalingaw-ngaw sa sakit. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang kanyang katawan ay naibalik sa dati nitong kaluwalhatian. Namangha si Lillian na makita ang kanyang mahal na si Cloudy D na bumalik sa dati nitong sarili. Ang paggawa ng kabaitang ito ay patunay na hindi sasaktan ni Hebay sila at dahan-daang bumukas din si Cloudy D. Tinanong ni Hebay si Cloudy D kung mas maganda na ang pakiramdam niya at kahit nakakailanganin ng oras para maabot ng Wolfman ang kanyang dating lakas, naramdaman niya ang kahangahangang pagbabago sa kanyang buong katawan. Naintindihan ni Hebay na kakailanganin ni Cloudy D ng oras para makuha muli ang kanyang buong kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang hindi kilalang sumpa na inilagay sa kanya, na nagpapahirap sa Wolfman na lampasan ang kanyang lakas. Ang pag-uusap ng ganoon ay maaaring maglagay kay Hebay sa gulo dahil ang sumpa ni Cloudy D ay dapat na maging isang sikreto. Ang Wolfman ay halos maluha na malaman na may isang tao sa mundong ito na alam na may sumpa siyang inilagay sa kanya. Inihayag din ni Hebay na sa hinaharap si Lillian ay magiging isang sage. Ang Wolfman ay seryosong nagsisimulang matakot sa kung gaano kalaki ang alam ng maliit na batang ito. Ibinulalas ni Hebay na ibinigay sa kanya ang expert eye ability ng Diyos mismo. Ito ay dapat na imposibleng makuha ng sinumang mortal sa mundong ito. Ang kakayahang ito ay banal sa kalikasan at hindi isang bagay na madaling makuha ng isang tao. Si Hebay ngayon ay mas determinado kaysa dati na alisin ang sumpa na inilagay kay Cloudy D. Inactivate niya ang level 1 relief measure skill, na nagpapakita ng ilang mga tanikala na mahigpit na nakahawak sa dambuhalang katawan ni Cloudy D. Isang dambuhalang gunting ang lumitaw sa langit na nagbabantang tumagos sa buong katawan ni Cloudy D.
Ang gunting ay lumapit, na nagdulot ng pagkatakot kina Lilian at Hebay, pero binali lang nito ang isa sa mga tanikala. Medyo nabigo si Hebay. Umaasa siya na aalisin ng skill ang buong sumpa, pero hindi iyon posible. Ang relief measure skill ay level 1 lang at kayang binali ang lahat ng mga tanikala. Gayunpaman, ito ay isang sandali ng dakilang pasasalamat para kay Cloudidi. Siya ay lumuhad at humingi ng paumanhin kay Hebay dahil sa kanyang kawalang galang. Ngayon, ang Wolfman ay wala ng ibang nararamdaman kundi kabaitan para sa kanyang bagong master. Sa katunayan, si Cloudidi ay labis na naantig, gusto niyang isagawa ang seremonya ng katapatan, isang kasunduan na lumilikha ng isang hindi matitinag na bigkis. Sa ritual na ito, si Cloudidi ay palaging mananatili sa tabi ni Hebay, pinoprotektahan siya at nagpapakita ng katapatan kahit ano pa ang mangyari. Si Hebay ay higit pa sa handa na bumuo ng alyansa kay Cloudidi, na nagpowawag ng buntot ng Wolfman na parang aso. Gayunpaman, iminungkahi ni Sappho na ang paggamit ng contract skill ay gagawin si Cloudidi na higit pa. Ang kontrata ay maglalagay ng obligasyon kay Hebay na panindigan din ang kanyang pangako. Gaya ng inaasahan, nagsimulang maluha si Cloudidi nang malaman niya na nais din ni Hebay na gamitin ang contract skill. Ang mga ulap ay nagsimulang maghiwalay at ang mga agos ng liwanag ay lumitaw habang nangangako si Cloudidi ng kanyang katapatan kay Hebay. Ipinangako niya ang kanyang buong katawan, isip, at kaluluwa habang ipinapatong ni Hebay ang isang gintong espada sa balikat ng Wolfman. Nang makumpleto ang ritual at tinanggap ni Hebay ang katapatan, namangha siyang makita ang isang kumikinang na sigil sa kanyang kamay. Si Cloudidi ay may parehong banal na liwanag na nagmumula rin sa kanyang kamay. Ayon kay Cloudidi, ito ang crest ng Light Spirits at ito ay tanda na ang kanyang katapatan ay kinilala. Sa wakas, mukhang nakakuha si Hebay ng mga bagong kasama, kahit na teknikal na binili niya sila. Habang si Hebay ay gumagawa ng mga bagong kaibigan, si Amalia ay pauwi na kasama ang kanyang kakaibang katulong na si Stalia, na nakababahalang nanguhumaling sa kanya. Dahil matagal na silang naglalakbay, nais ni Amalia na bumisita sa isang kalapit na hot spring. Gayunpaman, habang gustong-gusto ni Stalia na makakuha ng ilang oras na mag-isa kasama si Amalia, ang pag-iisip na nandoon si Ival ay nagpapababa ng kanyang gana. Pero, desperado si Amalia na makipagkaibigan, kaya pinilit niya ang kanyang mga kasama na pumunta sa hot springs kahit ano pa ang mangyari. Sa labas ng bayan, kausap ni Hebay sina Cloudidi at Lilian tungkol sa kanilang paglalakbay at itinalagang papel. Pumasok siya sa isa pang kontrata sa kanila at pagkatapos ay nakatanggap ng level up sa kanyang grimoire skill. Sa buong panahong ito, si Hebay ay nakikipag-usap din kay Sappho, kaya nagsimulang magtaka si Cloudidi kung ang kanyang bagong master ay baliw o nakikipag-usap talaga sa isang totoo. Inihayag ni Hebay na nakikipag-usap siya sa isang boses na nagsasalita sa kanya at tumutulong sa kanya. Ito ang dahilan upang mas makakonekta si Cloudidi sa mga tuldok at tinanong niya si Hebay kung nagtataglay din siya ng tutorial skill at kung mayroon siyang titulong wanderer mula sa ibang mundo. Mukhang alam ni Cloudidi ang maraming bagay tungkol kay Hebay at ang kanyang papel bilang isang taong mula sa Isekai. Ang Wolfman ay laging naririnig ang tungkol sa pag-iral ng ibang mga mundo pero hindi inakalang totoo ang mga ito. Ang pagkarinig tungkol sa kamanghamanghang mga kakayahan ni Hebay na bigay ng Diyos ay nagpapahayag kay Cloudidi ng karagdagang impormasyon. Naniniwala siya na ang kapangyarihan ni Hebay ay konektado sa Chief God. May 11 Diyos sa mundong ito at ang Chief God ay hindi lamang makapangyarihan kundi isa ring ganap na idiot. Naisip ni Hebay kung ang sumpa na inilagay kay Lilian ay malamang nagawa rin ng Chief God. Si Lilian ay walang ideya na mayroon siyang sumpa na nagbabago sa buhay na inilagay sa kanya. Kaya nang malaman niya na ang kanyang magical powers ay malamang nawawasakin siya, ang maliit na batang babae ay nag-breakdown. Mas mabuti sana kung nanahimik na lang si Hebay pero huli na ang lahat para roon. Dagdag pa, naniniwala si Cloudidi na ang sumpa ni Lilian ay maaaring may kaugnayan sa God of Magic sa halip. Sa kalangitan, ang God of Magic ay dumating na determinado na maghiganti sa Chief God dahil sa pagkakalat ng sarili niyang walang kwentang sinasabi. Ang isipan ni Hebay ay nagiging isang arena ng labanan para sa mga Diyos dahil naririnig niya ang God of Magic na binubugbog ang Chief God. Siya ay mas mapagmataas at malamig kaysa sa Diyos na nakasanayan ni Hebay na marinig. Inihayag ng God of Magic na ibinigay niya ang grimoire ability kay Hebay na nagpapahintulot sa kanya na tulungan si Lilian sa hinaharap. Pero hindi siya ang uri ng maawang Diyos na maaari mong ipagdasal araw-araw. Matapos makipag-usap kay Hebay, ipinagpatuloy ng God of Magic ang pagpapahirap sa Chief God habang tinitiis ni Hebay ang pagpapahirap na magkaroon ng lahat ng mga boses na ito sa kanyang ulo.
Nang hamupo na ang mga bagay-bagay, inactivate ni Hebay ang Grimoire skill para lang makakita ng isang malambot na puting pusa na nakatitig sa kanya. Ang kaibig-ibig na maliit na nilalang na ito ay tinatawag na Vin at siya ay dapat na ang Grimoire mismo. Gayunpaman, sina Lilian at Hebay ay hindi makapaniwala sa pagkakyut ng nilalang na nagdudulot kay Cloudidi na makaramdam ng matinding pagseselos. Sa tuwing hinahaplos ni Hebay si Vin, nararamdaman niya ang aura ni Cloudidi na nagbabago sa kanyang likuran. Nang matapos ang peteng session, ipinaliwanag ni Vin na siya ay ipinadala ng God of Magic at tutulungan si Hebay sa kanyang mga paglalakbay. Ang panonood kay Hebay na hinahaplos ang pusa ay ang huling bagay na gustong makita ni Cloudidi. Ang kanyang araw ay nasira at nagsimula na siyang mag-breakdown, na nagdulot kay maliit na Vin na matakot din. Samantala, si Amalia ay nag-e-enjoy din sa hot springs, ganap na walang kamalayan sa malilikot na paggalaw ng kanyang katulong at ang kaina-hinalang asal ni Ival. Naniniwala si Stalia na hindi mapipilit ni Amalia si Ival na maging matalik niyang kaibigan. Ang ganoong mga bagay ay nangangailangan ng oras. Dagdag pa, ayaw ni Stalia na may iba pang lumapit kay Amalia. Gayunpaman, narinig ni Ival ang pag-uusap at nagpa siya na guluhin ang mga bagay sa pamamagitan ng pag-aalok na banlawan ang likod ni Amalia, isang galaw na malamang na magdadala kay Stalia sa hysterics. Si Hebay ay isang auraless na bata na nawawala sa isang fantasy world na walang paggunita kung paano siya napunta roon. Pero pagkatapos, isang hindi inaasahang pagkikita sa isang hot elf mommy ang humantong sa kanya upang makatuklas ng isang nakatagong kakayahan, isang kakayahan na mukhang mid sa una, pero low-key ay isang game changer. Ngayong si Hebay ay may mga stellar na kasama sa kanyang tabi, gusto niyang tiyakin na sila ay handa na sa labanan. Kaya, pinanood ni Hebay habang pumipili si Cloudidi ng kahangahangang armor at isang sibat para sa kanyang sarili. Hindi niya gustong magsuot ng masyadong maraming piraso para maiwasan ang masamang kaso ng sobrang init. Nakatanggap din si Lilian ng mga bagong damit na bagay sa kanya. Ang shopkeeper ay masayang makakuha ng ganoong magagandang customer at masaya niyang ibinahagi na ang presyo para sa lahat ng kagamitang ito ay 25 gintong barya lang. Habang sina Hebay at Lilian ay nagulat sa mabigat na presyo, nakita ito ni Cloudidi na napakamura. Masama ang loob ni Lilian dahil sa pagkuha ng isang bagay para sa kanyang sarili. Kaya, sinubukan niyang ibalik ang kanyang sariling cloak, pero hindi nag-alala si Hebay na i-spoil ang mahirap na batang babae. Gusto pa nga niyang si Lilian ang pumili ng staff para sa kanyang sarili para makapagsanay siya ng mahika. Habang masarap makita si Lilian na masaya, alam ni Hebay na ang shopping spree na ito ay sumusunog sa kanyang ipon. At pagkatapos, si Vin ay nagseselos at gusto rin ng isang fancy na kwelyo, na nagkakahalaga ng 15 gintong barya. Ang shopkeeper ay higit pa sa masaya na mabayaran habang si Hebay ay namamatay sa loob dahil sa kakulangan ng pondo. Nang ang lahat ay kagamitan na at handa na, nagsimula ang magical training ni Vin. Habang si Cloudidi ay may mga kakayahan na lumaban ng mag-isa, sina Lilian at Hebay ay nangangailangan ng pagsasanay para maging tunay na mga adventurer. Kaya, umaasa si Vin na turuan ang mga hopeless losers na ito ng isang bagay o dalawa tungkol sa mahika bilang ang grimoire mismo. Pero, si Hebay ay wala pa ring ideya kung ano ang grimoire. Kaya, lumingon siya kay Sappho at hiniling sa kanya na magbigay ng paliwanag. Ayon kay Sappho, ang grimoire ay isang bihirang kakayahan na nagpapahintulot sa gumagamit na matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Ang pagkarinig nito ay nagpapaisip kay Hebay kung kaya rin ba niyang matuto ng mahika. Pero, nilinaw ni Vin na kaya lang niyang matuto ng mga basic, walang kwentang spells. Dahil sa pagkawasak ng kanyang pag-asa na gumamit ng mahika, pinakalma ni Lilian ang lahat at sinimulan ni Vin ang kanyang aralin. Ang unang order ng negosyo ay kontrolin ang magic output ni Lilian. Para gumana ito, kailangan ni Hebay na maging rehistrado bilang isang accountable na tao. Tila, ang kailangan lang gawin ni Vin ay kagatin ng marahas si Hebay para matulungan si Lilian na kontrolin ang kanyang mana. Pero, mukha itong malupit na biro kaysa sa isang aktwal na aralin. Sinabihan ni Vin si Lilian na ang kanyang mana ay mananatiling pareho, pero ang kanyang magic output ay nabawasan sa 10%. Ang porsyento na ito ay dahan-daang tataas habang natututunan ng batang babae na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Dahil kailangan niyang matuto ng magic power circulation. Ang kakayahang ito ay nagpapahintulot sa dalawang tao na paikutin ang kanilang daloy ng mahika sa loob ng isa't isa, na lumilikha ng isang pakiramdam ng pagkakaisa at kontrol. Nahihirapan si Hebay na sumabay sa aralin. Kaya, hiniling ni Vin kay Cloudidi na paikutin ang kanyang mahika sa loob ni Hebay. Ang batang adventurer at ang wolfman ay naghawakan ng mga kamay at di nagtagal ang kapangyarihan ay nagsimulang damaloy.
Isang minuto ay nakatayo si Hebay sa isang field kasama ang kanyang mga kasama at pagkatapos ay bigla na lang siyang nasa isang lugar na ganap na kakaiba. Ang lugar na ito ay madilim at may napakaraming bituin sa langit. Pagkatapos ay napansin ni Hebay ang isang magandang elf na nakaupo malapit sa lawa. Lumingon siya sa kanya at tinawag si Cloudidi sa halip. Napagtanto ni Hebay na siya ay nasa loob ng katawan ni Cloudidi at nasasaksihan ng kanyang mga alaala. Dahil alam ang kanyang sariling pag-iral, umupo si Cloudidi sa tabi ng elf at tinawag siyang Anastasia. Mula sa pananaw ni Cloudidi, si Anastasia ang pinakamagandang elf na nakita niya kailanman. Sama-sama, gumugol sila ng mahabang panahon sa paggala sa paligid na pinoprotektahan ang isa't isa. Si Cloudidi ay mayroon lamang pinakamagandang alaala ni Anastasia, pero pagkatapos ay naalala niya ang karahasan. Isang gabi, ang buwan ay naging pula at natagpuan ni Cloudidi ang kanyang sarili na malubhang nasugatan. Nakatayo sa harap niya si Anastasia na puno ng dugo at malinaw na responsable sa pag-atake. Bigla na lang, nagising si Hebay pabalik sa field kasama si Cloudidi na nakatitig sa kanya. Ang Wolfman ay nag-aalala sa kondisyon ng kanyang master habang dahan-dahan niya itong ginigising. Naniniwala pa rin si Hebay na siya si Clado, pero pagkatapos ay dahan-dahang bumabalik ang kanyang mga alaala. Humingi ng paumanhin si Cloudidi dahil hinayaan niyang masyadong maraming mahika ang damaloy sa mahinang katawan ni Hebay at ang bata ay napadpad ng masyadong malalim sa malay ni Cloudidi. Siniil ni Vin si Cloudidi dahil hindi nakinig sa kanyang mga instruksyon ng maingat. Gayunpaman, umaasa siya na nakakita si Hebay ng isang bagay na nakakahiya sa mga alaala ni Cloudidi, isang bagay na magagamit niya para sa kanyang sariling skimang. Pero nakakita lang si Hebay ng isang magandang alaala na wala pa rin siyang ideya kung paano ipaliwanag o intindihin. Ang nakakatamad na aralin ni Vin ay sa wakas ay natapos, pero kailangan pa rin ni Hebay na magsanay ng household magic. Ang anyo ng mahika na ito ay nangangailangan ng gumagamit na kumpletuhin ang mga simpleng gawaing bahay tulad ng pagwawalis ng sahig o pagpupunas sa paligid ng isang silid. Kung ang gumagamit ay naglalabas ng magical energy habang gumagawa ng gawaing bahay, ang mga elemental spirits ay titipunin ng enerhiya bilang isang anyo ng bayad. Kapag ang mga espiritu ay nasiyahan, tuturuan nila ang gumagamit kung paano kontrolin ang household magic. Hindi ito ang uri ng hardcore na pagsasanay na nasa isip ni Hebay, pero ayon kay Sappho, ang pagsasanay sa pamamagitan ng gawaing bahay ay ang tanging paraan para ma-unlock ang ganitong uri ng mahika. Pagkalipas ng ilang oras, dumating din sina Lilian at Cloudidi, umaasang maghahapunan kasama si Hebay. Gayunpaman, ang clumsy na lobo ay hindi sinasadyang nagpabagsak ng isang balde ng tubig, na nagdudulot ng isa pang gulo para linisin ni Hebay. Humihingi ng paumanhin sa kanyang mapang-isip na asal, si Cloudidi ay lumuhad na nakiusap para sa kapatawaran. Pero naniniwala si Hebay na ang maliliit na pagkakamali na tulad nito ay ginagawang cute si Cloudidi. Ang marinig ang kanyang master na tawagin siyang cute ay nagpaparamdam kay Cloudidi ng mga emosyon na hindi niya akalain na posible at nagsimula siyang bumaba sa existential madness habang nililinis ni Hebay ang gulo. Desperado na manalo ng pabor sa mga elemental spirits, si Hebay ay nagtatrabaho ng walang pagod sa paglilinis ng bawat ibabaw na mahahanap niya, pero ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan dahil malayo pa ang lalakbayin. Gayunpaman, may isang taong lubos na nalulugod sa trabaho ni Hebay at iyon ay ang innkeeper na si Tanya. Namangha siya na makita kung gaano kalinis ang inn dahil sa idiotic na obsession ni Hebay at nag-alok pa na bigyan siya ng dagdag na ulam para sa hapunan. Habang ang lahat ay patungo sa hapunan, nagpabagsak muli si Cloudidi ng isa pang balde ng tubig, nawawalan ng tiwala sa kanyang sarili sa proseso. Ang sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Vin ang pagtuturo kay Lilian kung paano kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan sa mahika. Ang maliit na batang babae ay nakagawa ng malaking pagsulong, pero kumpara sa kanya, si Hebay ay nasa isang sorry na kalagayan. Wala siyang ideya kung paano magsanay gamit ang espada. Ito ang dahilan kung bakit si Cloudidi ay may perpektong solusyon sa isip. Binigyan niya si Hebay ng pana, umaasang gagawin siyang expert archer. Sa kasamaang palad, si Hebay ay walang talento para sa archery. Ang kanyang posture ay kakilakilabot, ang kanyang aim ay non-existent, at hindi niya man lang mahawakan ng tama ang pana. Ang mga instruksyon ni Cloudidi ay hindi pinakikinggan dahil nagpa siya si Hebay na sumuko, o kahit man lang magpahinga ng kaunti. Ang kanyang mga kamay ay kinuskos ng hilaw dahil sa tali, pero si Cloudidi ay walang alibay para sa pagslakang off. Gusto niya na gamitin ni Hebay ang kanyang healing abilities para ayusin ang kanyang mga sugat at pagkatapos ay bumalik agad sa pagsasanay. Habang patuloy na pinipilit ni Cloudidi si Hebay na maging archer, samantala, sa isang lugar sa ilang, si Amalia ay nagtataka kung ano ang ginagawa ni Hebay.
Parehong napansin ni na Ival at Stalia na si Amalia ay nasa isang partikular na magandang mood, pero hindi nila alam ang hangal na dahilan sa likod ng kanyang kaligayahan. Habang ang tatlong kasama ay naglalakad ng magkasama, lumitaw ang isang sanga sa landas. Habang ang isang landas ay nag-aalok ng shortcut, nakikita ni Amalia na pinakamabuting iwasan ang rutang iyon. Ayon sa kanya, may isang abandoned na fortress malapit sa landas kung saan ang mga masasamang espiritu ay mahilig magbiro sa mga dumadaang manlalakbay. Ito ang eksaktong uri ng gulo na gusto ni Ival, kaya pinilit niya ang lahat na kunin ang shortcut. Kahit na tinanggihan ni Amalia ang ideya, binanggit ni Ival na ang fortress ay maaaring may ilang nakatagong kayamanan. At sa kanyang pondo na paubos na, mabilis na sumunod si Amalia sa pagkakataon na kumita ng mabilis na pera habang nag-e-explore sa isang abandoned na fortress. Habang ang tatlong kasama ay patungo sa haunted fort, sina Hebay at ang kanyang mga kasama ay may nakaka-relax na oras na nagsasanay ng kanilang mga kasanayan ng magkasama. Si Hebay ay inatas ang maghanda ng pagkain para sa araw na iyon. Si Lilian ay sabik na naghihintay, umaasang makatulong din sa pagluluto. Sama-sama, ang dalawang budding adventurers ay nagawang maghanda ng isang mahusay na kapistahan. Pagkalipas ng ilang oras, naupo si Hebay at ang kanyang mga kasama para sa isang nakakagulat na marangyang pagkain. Lahat ay masarap at kahit si Vin ay hindi nagrereklamo gaya ng dati. Gayunpaman, may isang problema. Ang bahagi ng paghahanda ng pagkain ni Claudidi ay lubhang kulang. Hindi lang niya nabigo na linisin ng maayos ang mga kabute, pero kinain din niya ang lahat ng mga mansanas na kailangan para sa dessert. Nahihiya sa pagtatago ng sarili niyang mga pagkakamali, si Claudidi ay nanumpa na tulungan si Hebay na katayin ng mga halimaw at tipunin ang anumang bahagi na maaaring kailanganin ni Hebay sa hinaharap. Sa kabila ng matapang na deklarasyong ito, si Hebay ay hindi humanga dahil si Claudidi ay nangangahulugan ng maraming trabaho pagdating sa pagluluto. Sinisisi ang kanyang sumpa sa kanyang kawalan ng mga kakayahan sa pagluluto. Si Claudidi ay sabik na tumulong kay Hebay kapag natanggal na ang sumpa. Kahit na ang kanyang mga salita ay mukhang walang laman, hindi kailanman tinanong ni Hebay si Claudidi kung paano siya isinumpa sa unang lugar. Kaya, tinanong niya sa wakas ang Wolfman para sa isang paliwanag para sa kanyang sumpa, pero sinagot lang ng isang mapanghamong no, na malinaw na kainahinala. Sa pagbitaw sa usapin, nagsimulang maglinis ng mga pinggan si Hebay. May mga bagay pa rin na mas mahirap gawin sa mundong ito, at namimiss niya ang mga ginhawa mula sa kanyang tahanan. Habang nagpapatuloy si Hebay sa kanyang mga gawain, ipinaalam sa kanya ni Sappho ang isang urgent na usapin. Sinabihan niya si Hebay na i-check ang kanyang world map dahil may isang wild boar na mabilis na lumalapit sa lugar. Mabilis na kinumpirma ni Claudidi ang pagdating ng halimaw at naghanda na harapin ang panghihimasok na ito. Pinanood nila habang ang boar ay sumusugod diretso kay Claudidi, para lang harapin ng isang precision strike mula sa kanyang sibat. Ang mailap na halimaw ay agad na bumagsak, na sumusuko sa isang solong atake. Humanga sa lakas ni Claudidi, sina Hebay at Lilian ay lumapit para tingnan ang patay na boar. Gayunpaman, naniniwala si Claudidi na ang amoy ng halimaw ay maaaring makahatak ng iba pang mga halimaw sa lugar, kaya pinakamabuting gamitin ni Lilian ang kanyang mahika sa unang pagkakataon at linisin ang lahat ng dugo sa katawan ng boar. Sabik na maging kapaki-pakinabang sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ginamit ni Lilian ang kanyang water magic para mag-cast ng isang spell na kilala bilang Odor Isolation. Ang tubig ay sumibol mula sa kanyang staff at mabilis na nilinis ang gulo, na nagiiwan ng isang malinis na patay na boar. Dapat sana ay ito ang katapusan ng isang perpektong araw. Gayunpaman, naniniwala si Claudidi na ito ang perpektong oras para matutunan ni Hebay kung paano katayin ng maayos ang isang hayop. Hindi handa para sa karumihan at bituka sa unahan, pinagsisisihan ni Hebay na kailanman ay binanggit ang paksa kay Claudidi. Samantala, sina Emilia at ang kanyang mga kasama ay nakarating sa creepy na fortress. Ang lugar ay mukhang madilim at tiwangwang at ang mga pagkakataong makahanap ng kayamanan ay mukhang slim. Ginamit ni Ival ang kanyang misteryosong salamin para kumpirmahin ang presensya ng mga kalapit na espiritu, pero ang kanyang atensyon ay mabilis na nakuha ni Emilia, na maririnig na sumisigaw sa kagalakan. Nakakita si Emilia ng isang kahanga-hangang treasure trove, isang silid na natatakpan ng mga gintong barya at iba't ibang uri ng alahas. Habang si Stalia ay nakakita rin ng sarili niyang kayamanan. Nahanap niya ang kanyang sarili na nag-e-enjoy sa mga ari-arian ni Emilia hanggang sa nilalaman ng kanyang puso. Nakita ni Ival ang dalawang hangal na kumikilos sa kanilang mga pantasya. Ginamit ni Ival ang kanyang kapangyarihan para palayasin ang mga espiritu na malinaw na niloloko ang dalawang madaling maniwalang babae. Si Hebay ay nakagawa rin ng ilang pagsulong at sa wakas ay natutunan kung paano katayin ng isang hayop.
Pero ngayon ang lahat ay natatakpan ng dumi. Kaya nagpasya si Hebay na ito ang perpektong oras para sa kanya na gamitin ang kanyang bagong nakuhang bubble wash powers. Ang mahirap na si Cloudidi ay naging unang test subject at maaari lang siyang tumayo ng tahimik habang itinuturo ni Hebay ang kanyang mga kakayahan sa paghuhugas patungo sa maduming lobo. Sa una, ang hugas ay parang isang sakuna. Pero pagkatapos ay pinunasan ni Cloudidi ang mga bula para lang ipakita ang malasot lang makinis na balahibo. Ang bubble wash ay hindi lang naglinis kay Cloudidi, kundi binigyan siya ng bagong buhay. Sa ngayon si Hebay ay nagkakaroon ng maraming kasiyahan sa kanyang paglalakbay sa isang bagong mundo. Pero ang tanong tungkol sa pera ay ganap na nawala sa kanyang isip. Ngayon, pagkatapos bumili ng mamahaling gear para sa kanyang mga kasama, kailangang sabihin ni Hebay kina Lilian at Cloudidi na sila ay nawawalan na ng pera. Ayon kay Hebay, ang tanging paraan para iligtas ang kanilang mga sarili mula sa kahirapan ay sa pamamagitan ng pagkuha ng ilang pera mula sa guild. Gayunpaman, dahil sina Hebay at ang iba pa ay teknikal na hindi pa rin mga adventurer, kailangan nilang magsimula sa kinatatakutang F-rank quests na walang gustong tapusin. Matapos talakayin ang usapin kasama ang kanyang mga kasama, ni-register ni Hebay ang kanyang sarili, sina Cloudidi at Lilian bilang isang party sa Adventurers Guild. Ngayon ay maaari na silang magsimulang tumanggap ng mga quest, pero hindi inaasahan ni Hebay na mabombahan ng napakaraming trabaho. Tinanggap ni Cloudidi ang halos lahat ng quest sa ilalim ng araw para makapagsimula silang kumita ng pera ng mabilis. Dahil karamihan sa mga quest ay mababang antas, naniniwala si Cloudidi na kailangang tanggapin ni Hebay ang ilan sa mga ito sa isang bagsakan para makagawa ng disenteng halaga ng pera. Depressed sa prospect ng pagtatrabaho ng masyadong marami, napansin ni Hebay ang ilang karagdagang mga quest, kabilang ang isang wanted poster para sa isang bandido na kamakailan ay nagnanakaw mula sa mga mayayaman. Dahil hindi talaga makatrabaho si Hebay sa kaso ng bandido, nakalimutan niya ang usapin at nagtungo sa kagubatan para tapusin ang kanyang unang quest. Tiningnan ni Hebay ang isang hindi inaasahang crystal rabbit. Sa kanyang pana sa kamay, handa na siyang patumbahin ng halimaw, pero inabot si Hebay ng nakakahiyang dami ng oras para sa wakas ay tumama sa target. Alam ni Cloudidi na si Hebay ay medyo mahina pa pagdating sa anumang uri ng pisikal na trabaho, pero ito ay maganda pa ring tira para sa isang rookie. Samantala, si Lilian ay nakatapos din ng mga quest sa pamamagitan ng pagtitipon ng lahat ng uri ng mga halamang gamot. Nakahanap siya ng isang espesyal na uri ng prutas na maaaring magsilbing mahusay na mga marker kung sakaling mawala ang party sa isang kagubatan. Ipinakita ni Lilian ang matalim, maliliwanag na kulay ng prutas habang nakatitig sina Cloudidi at Hebay sa pagkamangha. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw sa kagubatan, ang mga quest ay sa wakas ay natapos na. Gayunpaman, hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon si Hebay na mag-isip tungkol sa buhay sa bahay. Sandali, nagtaka siya kung ang kanyang mga kaibigan ay magsisimula na ng kanilang summer vacation at kung ano ang plano nilang gawin. Nostalgic para sa kanyang buhay pabalik sa Earth, napagtanto ni Hebay na kailangan niyang magsimulang maghanap ng paraan para makabalik. Ang araw ay naging gabi, at ngayon kahit si Amalia at ang kanyang party ay malapit na sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay. Ramdam ni Amalia na si Ival ay nakakaramdam ng lungkot, kaya binigyan niya ang babae ng isang piraso ng alahas para itaas ang kanyang espiritu. Karaniwang naiinis sa mga antics ni Amalia, masayang tinanggap ni Ival ang maliit na token. Pabalik sa lungsod, sina Hebay at ang kanyang party ay nakakuha ng kaunting pera matapos tapusin ang kanilang mga quest at ibenta ang lahat ng mga halamang gamot. Sa katunayan, ang receptionist sa guild ay nagulat sa dami ng mga halamang gamot kaya siya ay naging kainahinala at tinanong si Hebay kung binili niya ba talaga ang mga ito sa halip. Ngayon, nais ni Hebay na magkaroon ng tahimik, mapayapang araw sa lungsod, pero bigla siyang nasalubong ni Balse Dilliard, ang guildmaster. Sa wakas ay bumalik na siya mula sa Royal Capital. Gayunpaman, nagulat si Balse na makita na si Hebay ay wala pa ring nakuhang anumang kalamnan. Determined na gawing lalaki ang mahinang maliit na bata, sinabihan ni Balse si Hebay na magsanay kasama siya. Pero biglang nagseselo si Cloudidi at sinabihan si Balse na lumayo. Tumanggi ang mapagmataas na guildmaster na umatras dahil naniniwala siyang siya lang ang makakatulong kay Hebay. Gayunpaman, naniniwala si Cloudidi na ang mga kalamnan ay isang bagay na dapat buuin sa paglipas ng panahon ng may pag-aalaga at pagsasanay. Inasar ni Balse ang pathetic na diskarte ni Cloudidi, at nagpasya siyang dalhin ang mga bagay sa susunod na antas. Tinanggal ang kanyang coat, inilantad ni Balse ang kanyang rip na mga kalamnan at pagkatapos ay nagsimulang makipaglaban kay Cloudidi. Ginamit ng Wolfman ang kanyang mga sibat para patumbahin ang guildmaster, pero malinaw na siya ay nalampasan. Si Balse ay isang ganap na halimaw.
Ang kanyang katawan ay built na parang bakal, at siya ay may talento sa espada rin. Si Hebay ay napaka-shock, naging ibang karakter siya. Hindi siya makapaniwala na ang dalawang matandang lalaking ito ay naglalaban dahil sa kanya. Ang lahat ng mga tao sa malapit ay tumakbo dahil sa takot dahil nagsisimula ng mawala sa kontrol ang mga bagay. Hiniling ni Hebay kay Sappho na ay appraise ang guildmaster, at nalaman niya na si Balse ay isang liga sa itaas ng lahat. Sinabihan ni Balse si Cloudidi na lumayo, pero malinaw na ang dalawa sa kanila ay naghahanda na lumaban ng mas mabagsik. Bago pa man mawala sa kontrol ang mga bagay, dumating si Joel at ginamit ang kanyang ice powers para pasabugin ang Wolfman at ang guildmaster. Sa sandaling iyon, isang matabang babae na mukhang mayaman ang nagsimulang tumakbo sa mga upuan dahil may nagnakaw ng kanyang pataka. Pinanood ni Hebay at ang iba pa, pero napansin ni Hebay na ang sarili niyang bag ng pera ay nawawala. Kakabayad lang ni Hebay ng guild, at ngayon ay wala na ang pera. Nagsimulang magpanik si Hebay habang naniniwala si Joel na ito ay gawain ng bandido. Ang kriminal na ito ay tila kayang gawing ahas ang kanilang buntot, gamitin ito para kikilitan ng mga tao, at inaatake lang nila ang mga mayayaman. Determined na mabawi ang kanilang pera mula sa freaky na bandidong ito, nagpa siya si Hebay na magbihis bilang isang inosenteng babae at bumisita sa isang kafe kasama si Lilian. Ang disguise ni Hebay ay medyo perpekto, at nakaramdam siya ng depresyon dahil mas maganda ang hitsura niya kaysa sa isang babae. Ang plano rito ay mag-iwan ng pouch ng pera sa mesa para makuha ito ng bandido. Pagkatapos si Cloudidi, na nakaupo rin sa malapit, ay tatalon sa aksyon at hahabulin ang kriminal. Pagkatapos ilagay ang kanilang mga order, dumating na ang pagkain, at inilagay ng waitress ang mga pancakes sa mesa. Pero sinabi ni Cloudidi kay Hebay na sila ay naloko. Ang waitress ang bandido, at kinuha na niya ang pera at tumatakbo na palayo. Sa kabutihang palad, ang pouch ng pera ay rig para mag-iwan ng bakas ng kulay. Hindi nagtagal bago sinundan ni Hebay at ang iba pa ang bandido sa isang madilim, kakaibang eskinita. Sa dulo ng eskinita ay isang kakaibang hanay ng mga hagdan na humahantong sa isang underground tavern ng ilang uri. Ang lahat ng uri ng mga kaina-hinalang tao ay nagtipon dito na gumagawa ng mga kakaibang bagay. Pumasok si Hebay at ang iba pa sa kakaibang lugar na ito, pero si Hebay ay nakadisguise pa rin, kaya ang mga kakaibang lalaki ay nagsimulang mag-hit-on sa kanya. Isang jack na lalaki na walang damit ang sumubok na makipag-flirt kay Hebay gamit ang isang panyo. Matapos baliwalain ang weirdo, nasalubong ni Hebay ang isa pang nakahubad na lalaki na marahas na pumatay ng isang lamok. Wala sa mga taong ito ang mukhang fluffy tail bandit, pero napansin ni Hebay ang isang kakaibang tao na may hood. Ang hooded figure na ito ay tiyak na lumalabas na parang sorthumb. Kaya, nagpa siya si Hebay at ang iba pa na sundan ng estranghero. Sa ilalim ng hood ay isang kakaibang babae na may dambuhalang malambot na buntot. Sinabihan ni Hebay ang estranghero na ibalik ang perang ninakaw niya. Gayunpaman, malinaw na ang babae ay hindi natatakot sa lahat, kaya nagbanta si Hebay na gagamitin ang kanyang oppressor powers sa kanya. Sa kabila ng fear tactic, ang babae, na ang pangalan ay Fona pala, ay hindi nag-react sa mga walang kwentang banta. Pero biglang inihayag ni Hebay na alam nila ang lahat at napilitan si Fona na tanggalin ang hood at ilantad ang sarili bilang isang beast girl na may pinakamagandang buntot. Nagulat sa kung gaano kahot si Fona, sina Hebay at Cloudidi ay humiling na ibigay niya ang pera. Pero si Fona ang siyang naglatag ng trap. Inakit niya si Hebay sa underground tavern kung saan nagnakaw siya ng higit pa sa kanyang pera. At ngayon, muli, nirig ni Fona ang alleyway at gumamit ng chip trick para maging sanhi ng ilang kahoy na tabla na mahulog mismo sa ibabaw ni Hebay. Sa kabutihang palad, tumalon si Cloudidi, pinanatili ang kanyang sarili at si Lilian na ligtas at itinulak si Hebay palayo para mahabol niya si Fona, ayaw na bitawan ang bandido. Nagmamadaling humabol si Hebay sa kanya, pero nahulog sa isa pa sa kanyang mga trick. Tumingala si Fona para makita si Hebay na nakabuhol sa kanyang wire trap, nakabitin ng pabaligtad at nagmamakaawa na pakawalan. Humingi ng tulong si Hebay habang kinukutsa siya ni Fona. Pero napansin ng beast girl na si Hebay ay lalaki pala. Ang wig ni Hebay ay nahulog at ang kanyang pantalon ay nalantad. Si Fona ay talagang natuwa sa kanya sa estadong ito, kaya nagalok siya na ibigay ang pera sa isang kondisyon. Gusto ni Fona na i-appraise ni Hebay ang ilang item na nasa kanyang pagmamayari. Tinanggap ang simpleng tuntunin na ito, sina Hebay at Fona ay bumalik sa underground tavern kung saan sinimulan nila ang appraisal process. Una, hiniling ni Fona kay Hebay na i-appraise ang isang espesyal na singsing, na naging isang mahalagang ornament. Pagkatapos, hiniling ni Fona kay Hebay na tingnan ng isang pearl necklace, na naging mga peking bato pala.
Dahil walang nakikitang halaga sa mga perlas, itinapon ang mga ito ni Fona. Si Hebay ay binigyan ng isang punyal, at matapos itong i-appraise, nalaman niya na ito ay punyal na ginagamit pangunahin para sa mga seremonyal na layunin. Humanga sa kanyang mga kakayahan hanggang ngayon, inilabas ni Fona ang isang espesyal na item, isang kahoy na pulse erase. Mula sa get-go, nararamdaman ni Hebay na ang item ay hindi masyadong mahalaga, pero mayroon itong mga kawili-wiling detalye. Ang appraisal skill ni Hebay ay nagpapakita na ang pulse erase ay inukit na may disenyo na minamahal ng mga beastmen. May kasama rin itong mensahe mula sa isang taong tinatawag na Diana. Ang pagkarinig nito ay nagpaparamdam kay Fona ng hindi komportable, at hiniling niyang malaman kung ano ang sinasabi ng mensahe. At pagkatapos, ipinaalam ni Hebay sa kanya na ang mensahe ay isang simpleng thank you. Naupo si Fona sa kanyang upuan ng walang buhay. Sinabi niya kay Hebay na ang pulse erase na ito ay ibinigay sa kanya ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Hindi kailanman nakahanap si Fona ng isang tao na makakadecode ng mensahe para sa kanya dahil hindi siya marunong magbasa, pero ngayon ay malalaman na niya sa wakas ang mga salitang iniwan ng kanyang nakababatang kapatid. Tinanong ni Hebay si Fona kung alam ba ng kanyang nakababatang kapatid na siya ay isa ng bulok na bandido, pero inihayag ni Fona na patay na ang kanyang kapatid. Nagkaroon ng matinding backhome, at nawala kay Fona ang lahat. Nagsasalita mula sa karanasan, sinabi ni Fona kay Hebay na kung may tahanan din siya, dapat ay subukan niyang bumalik kahit ano pa ang mangyari. Kung hindi, maaari siyang mawalan nito habang buhay at hindi na makakatanggap ng pagkakataong bumalik. Bago umalis, sinabi ni Fona kay Hebay na ang bawat beastman ay may traikong nakaraan, kabilang si Kalod, at dapat siyang magsikap na tanungin ang Wolfman tungkol sa kanyang background. Pagkatapos ay iniwan niya si Hebay na may halik at ang kanyang pera, at hindi na muling nakita. Ang araw ay natapos, at bumalik si Hebay sa tavern kung saan sinubukan ni Tanya na tanggalin ang mga lipstick marks ni Fona mula sa mukha ni Hebay. Si Balse ay nandoon din, at mayroon siyang mahalagang mensahe na ibabahagi kay Hebay at sa iba pa. Ayon sa Guildmaster, isang bagong bata at masiglang party ang lumitaw mula sa kaharian. Kilala sila bilang corpse killer at inutusan na mag-alaga ng mga undead ng hari mismo. Nagulat na marinig na ang mundong ito ay may undead na mga halimaw, nag-freak out si Hebay sa balita. Naniniwala si Balse na ang party ay naglalakbay patungo sa lungsod at maaaring dumating anumang araw ngayon. Ang pagkarinig nito ay nagpaparamdam kay Hebay ng mas nerbiyos dahil ibig sabihin nito ay may mga undead na halimaw sa lugar. Nang maglaon, sina Hebay, Cloudidi, at Lilian ay nag-usap tungkol sa wild na araw na naranasan nila at kung gaano karaming bagong bagay ang natutunan ni Hebay sa proseso. Sa huli, gusto niyang maglakbay at makakita ng isang taong may kaalaman. Napagtanto ni Cloudidi na malamang na si Hebay ang tinutukoy ay isang sage. Sa mundong ito, may mga dakilang sage na nabuhay ng higit sa 500 taon at may hawak na napakalawak na karunungan. Pagkatapos ay tinanong ni Cloudidi si Hebay kung bakit nais niyang makipag-usap sa isang sage, pero ang kanyang sagot ay nagulat sa kanya at kay Lilian. Gusto ni Hebay na bumalik sa kanyang sariling mundo at ang pagtatanong sa isang sage ay maaaring makatulong sa kanya. Ang pagkarinig sa sagot na ito ay nagpaparamdam kay Cloudidi at Lilian ng tunay na kalungkutan. Hindi nila kailanman naisip na balang araw ay aalis si Hebay, pero nangako si Cloudidi na patuloy na protektahan si Hebay hanggat nananatili siya sa mundong ito. Samantala, sina Evelice at Stalia ay nakarating din sa katapusan ng kanilang paglalakbay. Pagkatapos ay inihayag ni Evelice na ilang araw ang nakalipas, narinig niya ang isang kakaibang boses na nagsasabi sa kanya na pumunta sa silangan kung saan may nahulog na isang bagay na mahalaga. Nagulat na marinig ito, napagtanto ni Evelice na ang bagay na hinahanap niya ay nasa isang ganap na ibang lokasyon. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, tinatalakay nila ang tungkol sa kanilang mga plano pa at kinumpirma ni Cloudidi kung sigurado ba si Hebay na gusto niyang mahanap ang lahat ng mga sage sa bansa at kumonsulta sa kanila tungkol sa kanyang issue. At sumagot si Hebay na sa tingin niya ay iyon lang ang paraan para sumulong at makakuha ng lead. Nag-isip sandali si Cloudidi at sumagot na kung ganoon ang kaso, wala silang pagpipilian kundi lumipat patungo sa lungsod na tinatawag na Terras Adana dahil doon nila kailangang simulan ang kanilang paghahanap. Wala siyang ideya si Hebay kung nasaan ang lungsod na ito, pero sinabi sa kanya ni Vin na ang lungsod ay maaaring maabot sa pamamagitan ng pagdaan sa isang dungeon at sa tingin niya ang pinakamalapit na dungeon kung saan maaari nilang maabot ang lungsod ay dapat na ang North Dungeon. Mukhang hindi pa nakapaglaro si Hebay ng isang solong laro o nakabasa ng isang libro dahil wala siyang ideya kung ano ang mga dungeon, pero ipinaliwanag ni Cloudidi na ang mga dungeon ay mga lugar na puno ng mga halimaw kahit saan at ito ay itinuturing na napakadelikado.
Naisip niya na maliban na lang kung mag-eehersisyo sila ng husto, ang mga pagkakataon nila na malinaw ang isang dungeon ay magiging napakaliit. Naisip ni Hebay kung paano nila lilinisin ang isang dungeon, pero si Lilian ay tila hindi nasa mood na mag-usap dahil bumangon siya mula sa hapagkainan at nagpa siya na bumalik sa kanyang silid. Biglang dumating din ang guildmaster at tinanong kung maayos lang ang lahat, pero sumagot si Hebay na kamakailan ay si Lilian at siya ay nakaranas ng matigas na bahagi. Sinabihan siya ng guildmaster na kalimutan ang lahat dahil siya ang bahala rito at dinala siya sa kagubatan para simulan ang kanyang training camp. Sinabi niya kay Hebay na dapat siyang mabilis na makakuha ng matatabang kalamnan sa pamamagitan ng pagsasanay para makadaan siya sa mga dungeon. Gusto ni Vin na umuwi at kahit si Cloudidi ay hindi talaga gustong nandito, pero sumang-ayon siya na ang pagkuha ng ilang pagsasanay ay hindi magiging masama kung gusto nilang linisin ang mga dungeon. Sinabi sa kanila ng guildmaster na ang mga kalamnan ay laging madaling gamitin, kaya walang mga downside dito, pero sinabi ni Cloudidi na hindi siya sumasang-ayon sa kanya at hindi niya hahayaan na gawing roided up meathead si Hebay. Habang nagtatalo sila sa isa't isa, napagtanto ni Hebay na wala siyang pagpipilian at dapat dumaan sa ordeal na ito. Ang pagsasanay ay nagsimula agad at ang guildmaster ay nagsimulang magtrabaho sa kanyang core strength sa pamamagitan ng pagpapatayo sa kanya ng mga bato, pagbiyak ng walnuts gamit ang kanyang mga daliri at pagdadala ng mabigat na karga para dahan-daang eye condition ang kanyang mga kalamnan sa mahirap na paggawa. Pinanood ni Lilian ang buong bagay na ito mula sa itaas at sinabing si Hebay ay mukhang sinusubukan ng kanyang makakaya para magsanay. Sumang-ayon si Vin na hindi naman siya talaga may anumang skills. Kahit man lang ay ibinibigay niya ang lahat para tapusin ang pagsasanay na ito. Si Lilian ay nalungkot muli, nagtataka kung gaano ba talaga niya kagustang bumalik sa kanyang tahanan. Naramdaman ito ni Vin at sinabing dapat silang maghintay para sa kanya na gumawa ng sarili niyang desisyon at manatili sa kanya hanggang sa pinakahuli, anuman ang kanyang desisyon. Dumating din si Tanya sa sandaling iyon, sinabing ang inay walang masyadong traffic ngayong araw, kaya nagpa siya siyang mag-day off at naupo sa tabi ni Lilian para panoorin si Hebay na magsanay. Pagdating ng gabi, sinimulan muli ni Cloudidi ang pagsasanay sa kanya sa paraan ng archery, pero mukhang kasing sama lang siya ng dati, hindi makatama ng isang palaso sa target habang literal na ilang hakbang lang ang layo mula sa target. Sa wakas, matapos halos tumama sa ilang target, bumagsak si Hebay sa pagod, sinabing hindi na niya iniisip na makakapagsanay pa siya ng higit pa ngayong araw. Sinabihan siya ni Cloudidi na mahusay ang ginawa niya, pero sinabihan siyang subukan at tumama sa gitna mula sa susunod na pagkakataon. Kahit ang guildmaster ay nagsabi sa kanya na kahit hindi pa nila ito makita, dapat ay nagsimula na siyang mag-develop ng muscle mass. Naisip niya kung naging mas malakas ba siya, kaya chinek niya ang sarili niyang stats para lang mapagtanto na walang nagbago. Tumawa ang guildmaster, sinabing dapat ay nakatuon na lang sila sa strength training at baka noon pa nila nakita ang mga resulta, pero nagtalo si Cloudidi na ang skills ay mas mahalaga kaysa doon. Sila ay malapit na sanang mag-away muli nang sa kabutihang palad ay dumating si Joel at pinaghiwalay ang away at inanyayahan silang lahat para sa isang maligamgam na paliligo sa mga bukal. Sa loob ng mga bukal, napansin ni Hebay na si Cloudidi ay mukhang napaka-content at tinanong ito. Sumagot lang si Cloudidi na matagal na panahon na simula noong huling beses na makapag-relax siya sa ganitong paraan. Doon naalala ni Hebay ang sinabi ni Fauna sa kanya tungkol sa tinubuang lupa ng mga beast people at kung paano ito nasira ng ilang uri ng digmaan. Tinanong niya si Cloudidi tungkol sa kanyang tinubuang lupa, sinabing hindi pa niya nasabi sa kanya ang kahit ano tungkol dito. Ngumiti si Cloudidi ng malungkot at sumagot na ang kanyang tinubuang lupa ay dati ang capital city ng Bistronia, ang Beast Kingdom, pero ito ay ganap na nasira at ang anumang mga kasama o kaibigan na naging bahagi niya ay namatay kasama nito. Sinabi niya na hindi na ito mahalaga ngayon dahil matagal na panahon na iyon at ang mahalaga ngayon ay para sa kanya na manatili sa tabi ni Hebay at makita ang mga bagay hanggang sa wakas. Matapos ang paliligo, silang lahat ay naupo sa paligid kung saan si Balse ay tulog na habang ang iba ay nagkukumpulan sa paligid ng mainit na apoy na nagre-relax sa malamig na magandang gabi. Biglang nagsalita si Lilian at sinabi kay Hebay na alam niya kung gaano kahirap ang kanyang ginagawa, pero ayaw niyang umalis siya at bumalik sa kanyang sariling mundo dahil mahal na mahal niya siya. Agad na nalungkot si Hebay at humingi ng paumanhin sa kanya, sinabing hindi siya maaaring manatili, pero sinabi ni Lilian na okay lang dahil nagsimula siyang panasa ng kanyang mga luha, sinabing alam niyang unreasonable siya, pero hindi niya ito mapigilan. Pagkatapos ay bumangon siya at binigyan si Hebay ng isang tasa ng mainit na likido, sinabing natutunan niya kung paano ito gawin mula kay Tanya at ito ay dapat makatulong sa pagkapagod. Nagpasalamat si Hebay at uminom ng malalim, sinabihan si Lilian na mahusay ang ginawa niya at mas maayos na ang pakiramdam niya. Dahil doon,
Ang kaunting uneasiness na nasa pagitan ng dalawa ay naglaho sa hangin. Kinaumagahan nang bumabalik na sila sa kagubatan para sa pagsasanay, biglang naramdaman ni Cloudidi ang presensya ng ibang tao sa lugar. Agad na binuksan ni Hebay ang kanyang world map pero hindi siya nakakita ng anumang bagay nang biglang lumingon si Cloudidi at agad na kinuha ang kanyang sibat para atakihin kung sino man ang nasa likod nila. Lumabas na isang batang asul ang buhok na babae na nagsabing wala siyang masamang balak at nagdaraan lang. Naguluhan si Hebay dahil hindi niya ito nakita sa mapa. Kaya paano siya narito? Kaya nagpa siya siyang i-appraise ito para lang makasiguro na walang mali. Ang lahat ay mukhang normal kaya sinabi niya kay Cloudidi na okay lang. Humingi ng paumanhin si Cloudidi dahil sa pagtutok ng kanyang sibat sa kanya, pero sinabihan siya nito na huwag mag-alala at ipinakilala ang sarili bilang Ivy na isang E-ranked adventurer at nawala ang kanyang daan sa kagubatan dahil hinabol siya ng isang dambuhalang monster wolf. Agad na tinanong ni Hebay kung saan niya huling nakita ito. Pero mukhang mas interesado ang babae kay Cloudidi dahil sinabi niyang hindi pa siya nakakakita ng Beastman dati at nagsimulang tingnan ang kanyang mga kalamnan at pagkatapos ay tumingin ng matagal kay Lilian bago nagpaalam sa kanila nang umalis sa lugar, sinabing makikita niya sila agad. Matapos siyang umalis, nagtaka si Hebay kung ano ang meron sa babaeng iyon dahil mukha siyang kakaiba, pero binuksan ang kanyang mapa para mag-check sa paligid at nakakita ng halimaw ng mas malalim sa kagubatan. Agad nilang hinabol ito at lumabas na ito ang parehong monster wolf na tinutukoy ng babae. Hinabol nila ito sa isang sulok, o sa inaakala nila. Pero, mukhang may mali dahil alam dapat ng lobo ang jungle ng mas mahusay kaysa sa kahit sino paman. Kaya, bakit siya nagkulong sa sarili ng ganito? Nagpa siya si Hebay na i-check ang kanyang mapa para lang makasiguro, para lang mabiglan ng mapagtanto na ang lahat ng ito ay isang trap at sila ay kasalukuyang pinalilibutan ng isang dambuhalang pack ng monster wolf na sabik na punitin sila sa piraso. Napagtanto ni Cloudidi na siya ay insanely nervyos dahil wala siyang ideya kung kakayanin ba niyang harapin ang ganito karaming mga lobo ng sabay-sabay. Pero, bago pa man siya makagawa ng anumang bagay, isang lobo ang nakarating sa likuran nila ng palihim at sinugatan si Hebay gamit ang mga kuko nito, na nagdulot ng isang dambuhalang sugat sa katawan ni Hebay, na nagpatamba sa kanya sa sahig habang nagsisimulang damaloy ang dugo mula sa kanya. Agad na nagsimulang lumaban si Cloudidi sa mga lobo, pinipigilan ng mga ito na lumapit habang si Lilian ay sinusubukan ng kanyang lahat na gawin ang lahat. Pero, hindi niya mapigilan ang pagdurugo kahit ano pa ang mangyari. Hindi alam nila, ang buong plano ay ginawa ni Ivy mismo, na nanunood ng buong eksena mula sa tuktok ng isang puno at nagtataka kung sino ang nagangat ng sumpa ng Beastman ng bahagya. Napagtanto ni Cloudidi na hindi niya magagawang lumaban at protektahan si Hebay sa parehong oras. Kaya, sinabihan niya si Lilian na mabilis na dalhin si Hebay pabalik sa bayan at kay Balse, na makakapagpigil ng pagdurugo at makakagamot sa kanya. Si Lilian ay natatakot para kay Cloudidi at tinanong kung kailan siya babalik sa kanila. Pero, si Cloudidi mismo ay hindi sigurado kung makakasurvive ba siya o hindi. Pero, wala na siyang pagpipilian kundi pigilan ang mga halimaw para bigyan sina Lilian at Hebay ng pagkakataong makatakas. Sinabihan niya si Lilian na susunod lang siya sa kanila at hindi sila dapat mag-alala tungkol sa kanya. Pinaniwalaan siya ni Lilian at gumawa ng isang leon gamit ang kanyang earthbending magic, dala-dala si Hebay habang si Cloudidi ay nakatayo sa pagitan para tiyakin na ang mga lobo ay hindi hahabulin sila. Hindi interesado ang mga lobo kay Hebay at doon niya napagtanto na ang mga lobo ay hinahabol pala siya at hindi si Hebay. Nagsimulang atakihin siya ng mga lobo muli habang sinusubukan niyang itulak ang mga ito pabalik. Nang sa wakas ay may isang dambuhalang lobo ang lumapit at nang tumingin si Cloudidi sa mata ng lobo, naramdaman niya ang titig ng kanyang unang pag-ibig, si Ona, na nanaunog sa loob nito, ang elf na Samira sa kanya. Samantala, dinala ni Lilian si Hebay palayo, nagtataka kung ano ang mangyayari kay Cloudidi. Pero, hindi siya makapag-isip tungkol sa anumang bagay ng matagal dahil isang bungkos ng mga lobo ang nagsimulang humabol sa kanila rin, na pinilit silang agad na tumakbo patungo sa kalapit na kuweba kung saan bahagya silang nakatakas, at mabilis na ginamit ni Lilian ang kanyang earthbending para selyuhan ang pasukan. Pero, ang leader ng Silver Wolves ay masyadong malakas at gumamit ng kanyang mga galami para makalusot sa kanila at nagsimulang abutin si Hebay. Nagawang gamitin ni Lilian ng isang malakas na spell at itulak ang mga galami palayo. Habang sinusubukan ni Hebay na i-check ang kanyang sariling stats at napagtanto na wala na siyang maraming oras, mabilis niyang sinubukang i-activate ang healing spell sa kanyang sarili, pero wala siyang sapat na pisikal o mental na lakas sa ngayon para magawa iyon. Naisip niya kung paano ginagawa ni Cloudidi at Lilian ang kanilang makakaya at literal na lumalaban para sa kanilang mga buhay sa ngayon.
Kung hindi niya makuha ang kanyang sarili ng mabilis, baka hindi sila makaligtas sa labanang ito. Dahil sa pagbuo ng mga emosyong ito, bigla siyang nakakuha ng burst ng enerhiya at nagawang i-activate ang Hyper Cure spell sa kanyang sarili, na nagagamot ang kanyang sugat sa isang antas. Sa ganoon, agad niyang ginamit ang kanyang Summon Sacred Beast ability, na nagdulot ng isang dambuhalang bagyo ng kidlat at ginawa si Vin na isang dambuhalang panther, na gumamit ng kanyang lightning skill para ganap na sirain ang bawat lobo sa lugar ng sabay-sabay. Agad na tinanong ni Hebay kung matatalo ba nila ang dambuhalang lobo na malapit kay Cloudidi gamit ang parehong spell. Pero, sa sandaling iyon, bumalik si Vin sa kanyang normal na sarili, sinabing hindi niya magagawa ang avatar na iyon sa sandaling ito. Sinabi niya na kailangan nilang bumalik para tulungan si Cloudidi pero sinabihan siya ni Vin na pag-isipan muli dahil ang lobo na umatake at samugat sa kanya ay ang Silver Diamond Wolf, na siyang pack leader at napakalakas. Sinabi ni Hebay na hindi mahalaga iyon at hindi nila maaaring iwan si Cloudidi habang sinusubukan niya silang protektahan. Trabaho nilang protektahan din si Cloudidi. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na nakakuha siya ng bagong kakayahan na tinatawag na Medicine God Staff. Nang hindi binabasa ng buo, inactivate niya ito, na agad na nagpagaling sa kanya at kay Lilian sa full health. Biglang, isang halaman ang nagsimulang tumubo mismo sa harap ng kanyang mga mata, at mula sa isa sa mga sanga nito ay nabuo ang isang pana. Pinulot ito ni Hebay at inapraise, para lang mapagtanto na ito ay isang spirit bow ng Chief God. Naalala niya kung paano ginagawa ni Amyo ang isang bagay na katulad nito gamit ang kanyang pana, kaya sinubukan niya ito, para lang mapagtanto na ang pana ay napakalakas. Sa kanyang mga kamay, nagpasya siyang harapin sa wakas ang lobo na halimaw at iligtas ang buhay ni Cloudidi bago pa man may mangyaring masama. Binaril niya ang isang solong palaso sa langit at agad na napagtanto ni Vin na ang pana na ito ay overpowered as hell at nagtataka kung paano ang mga Diyos ay napaka-generous sa batang ito. Si Hebay ay satisfied naman, dahil ngayon sa wakas ay magagawa na niya ang isang bagay at maging tulong kay Cloudidi. Nagpasya siyang lalabanan nila ang kanilang paraan patungo kay Cloudidi at tiyakin na siya ay okay lang. Ginamit ni Lilian ang kanyang earthbending magic para gawin muli ang mahiwagang leon, at silang lahat ay naupo sa likod nito at nagsimulang karera patungo sa lugar kung saan nakakulong si Cloudidi na lumalaban sa kawan ng mga lobo. Hindi ito magiging madali, dahil napagtanto niya na isang bungkos ng mga lobo ang tumatakbo patungo sa kanila mula sa lahat ng direksyon, at ang tanging paraan para maabot nila si Cloudidi ay lumaban sa kanila. Sumang-ayon si Vin na ito lang ang tanging paraan, kaya kinuha ni Hebay ang kanyang pana at nag-charge ng Spirit Arrow, para lang mapagtanto na siya ay masama sa archery kapag ang mga target ay nakatigil. Sa pagkakataong ito, hindi lang gumagalaw ang mga target, kundi siya mismo ay hindi stable at masyadong gumagalaw. Agad siyang nagsimulang mawalan ng tiwala sa kanyang mga kakayahan, iniisip na walang paraan na matatamaan niya ang kanyang mga tira nang may ganoong karaming nangyayari. Bigla, naalala niya ang isa sa kanyang mga skill na tinatawag na Expert Eye, na hindi pa niya nagagamit, at nagpas siyang subukan ito. Inactivate niya ang kakayahan, at biglang naging asul ang kanyang mga mata at isang bungkos ng mga hit marker ang nagsimulang lumitaw sa mga lobo na parang siya ay nasa Red Dead Redemption. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang aim mismo sa ulo ng lobo at binaril ang kanyang tira, at sa kanyang pagkagulat, pinatumba ang bawat lobo sa harap niya sa isang tira lang. Nagulat siya nang mapagtanto niya na ang pana na ito ay hindi lang hindi nauubusan ng palaso, naglalakbay sa bilis ng liwanag, kundi nagdudulot din ng area damage. Napagtanto niya na ang pana na ito ay basically isang sandata ng mass destruction, na sinusubukang hanapin ni Trump sa Iran. Nagsimula siyang magtaka kung ang mga bagay na ginagawa niya ay ituturing na war crimes, pero napagtanto niya na kung makakalusot ang Israel sa isang genocide, gayon din siya. Ginamit din ni Lilian ang kanyang mga spell para gumawa ng isang wind blade, na binaril niya sa mga natitirang lobo, na pinatomba ang mga ito ng sabay-sabay. Ang ilan sa mga lobo ay nananatili pa rin sa kanilang kanan. Kaya, gumamit siya ng isa sa kanyang earthbending para gumawa ng isang bungkos ng mga halaman na lumabas mula sa lupa at ginulo ang mga lobo, na pinipigilan ang mga ito sa paghabol. Sa kabutihang palad para sa ngayon, mukhang malinaw na ang lahat at nagtataka si Hebay kung paano ang mga halimaw na ito ay sapat na matalino para subukan ng isang pincer attack sa kanila. Pero sumagot si Vin na sila ay hindi matalino, kundi sila ay kinokontrol ng isang tao na mas matalino. Sa ngayon, ang kanilang pangunahing layunin ay patumbahin ang Silver Diamond Wolf, na dapat ay makakatulong sa kanila na tapusin ang mga natitirang halimaw. Nagtataka si Hebay kung paano ang ganoong napakalakas na halimaw ay nakapasok sa kagubatang ito. Pero sumagot si Vin na siya ay may gut feeling na ito ay may kaugnayan sa Ivy Girl na kaka-rating lang nila.
Kung hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol dito, hindi sila sana naglakbay ng napakalalim sa mga kagubatan. Hindi iniisip ni Hebay na may kinalaman si Ivy rito, pero siya ay mali dahil alam ni Vin ang totoo. Naisip niya ito at makakapanumpa na ang mukha nito ay nagpapaalala sa kanya ng isang taong nakita na niya dati. Sa pangunahing battleground, si Cloudidi ay lubos na pagod at bogbog. Ngunit nagawang patayin ng halos lahat ng mga lobo, ngunit nakakuha rin siya ng maraming damage at nasa bingit ng pagbagsak mula sa pagkapagod. Ang labanan ay hindi pa tapos, dahil ang pangunahing leader ng mga Silver Wolves ay buhay pa at nagsisimulang dahan-daang lumapit kay Cloudidi, na bumagsak sa isang tuhod at iniisip kung paano niya ipinagkatiwala ang lahat kay Anastasia, ang babaeng minahal niya, at nagpa siya itong sirain ang lahat kabilang ang kanyang puso. Sinubukan niyang tawagin ito sa pamamagitan ng lobo, pero napagtanto na wala itong saysay at naghanda para sa isang huling madugong labanan kasama ang leader ng lobo. Ang Diamond Wolf ay sumugod kay Cloudidi, na sinubukang gamitin ang kanyang sibat para lumaban pabalik. Pero ang lobo ay masyadong mabilis at nagawang tamaan si Cloudidi ng malinis sa gilid, na nagdudulot ng dugo na lumabas mula sa kanyang bibig habang siya ay bumagsak sa sahig na walang malay. Bigla, naramdaman ng lobo ang isang bagay na paparating sa direksyon nito at ginamit ang kanyang kalasag para harangan ng atake habang sina Hebay at ang iba pa ay sumusugod rito. Nagulat si Hebay na nagawang harangin ng lobo ang kanyang atake, pero sinabi ni Vin na ang Diamond Wolf ay may napakalakas na defensive barrier sa paligid nito at ang kanyang kasalukuyang power level ay mukhang hindi sapat para makalusot rito. Ibinalik ng lobo ang kanyang atensyon kay Cloudidi. Handa na siyang tapusin habang sumisigaw si Hebay sa lobo para subukang makuha ang atensyon nito habang bumaril siya ng mga palaso pagkatapos ng mga palaso rito. Pero wala itong saysay. Nang naisip ni Hebay na wala na ang lahat, ang pact na ginawa niya kay Cloudidi ay nag-activate at tinawag siya pabalik malapit kay Hebay sa ibabaw ng Earthen Lion, na di nagtagal ay naghiwalay, na nagiiwan kay Cloudidi na nagdurugo sa sahig. Agad na nagsimulang mag-check si Hebay kung ano ang mali kay Cloudidi nang sumigaw si Vin kay Lilian na mag-focus sa lobo na tumatakbo sa kanila ng buong bilis na may gutom sa kanyang mga mata. Inilabas ni Lilian ang kanyang buong potensyal sa mahika at gumawa ng isang barrier ng hangin sa paligid nila, na nagtulak sa lobo pabalik na nagsimulang gumawa ng mga rock boulder gamit ang kanyang mga kapangyarihan at itinapon ito sa buhawi, umaasang makalusot rito. Sinabi ni Vin na kailangan nilang mabilis na ayusin si Cloudidi at tumakbo palayo dahil yun lang ang kanilang tanging pag-asa sa kaligtasan. At nang makumpleto ang diagnosis, binaril ni Hebay ang kanyang hyper cure spell kay Cloudidi. At habang nangyayari yun, chinek niya ang stats ng lobo para lang mapagtanto na ang lobo ay nasa ilalim ng kontrol ng babaeng si Anastasia, na minahal ni Cloudidi at na nakita niya sa kanyang mga panaginip. Sinubukan niyang i-cast ang perfect heal spell kay Cloudidi, pero lumabas na hindi siya nakakakuha ng sapat na mana para i-cast ang spell na iyon. Napagtanto niya na si Lilian ay nasusunog ang kanyang mana gamit ang wind barrier at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya makapagbahagi ng maraming mana sa kanya. Sinubukan niyang gamitin ang pinakamahusay na healing spell na magagamit niya sa dami ng mana na natitira sa kanya, pero mukhang hindi ito gumagana. Sa wakas, ang wind barrier ni Lilian ay nabasag din habang ang isa sa mga bato ay lumipad sa loob nito at halos makalagpas sa kanila, whizzing past their heads. Bumagsak si Lilian sa sahig na walang malay sa sobrang pagod, na nagiiwan kay Hebay na mag-isa para harapin ang dambuhalang lobo na halimaw. Tumawa si Ivy mula sa mga puno, iniisip kung paano sana nakatakbo si Hebay ng simple noong may pagkakataon siya, pero nagpa siya siyang itapon ang kanyang buhay para sa ibang tao. Nagpa siya siyang gumawa ng huling stand at i-charge ang kanyang palaso sa kanyang buong potensyal. At habang sumusugod ang lobo sa kanya, binaril niya ang palaso, pero sa kanyang pagkagulat, ang palaso ay nag-deflect lang sa barrier. Nagtataka siya kung ito na ba ang katapusan ng kanyang buhay nang sa kanyang pagkagulat, ginamit ni Cloudidi ang kanyang suntok para pigilan ang lobo sa mga track nito. Nagulat si Hebay na makita si Cloudidi habang nahihirapan siyang tumayo, pero may nagbago ng angkap sa kanyang mga kakayahan ay natanggal at ang kanyang level ay tumalon mula low 20s patungong high 90s. Sa ganoon, nagawa niyang suntukin ang lobo sa pader. Habang nagpapasalamat siya kay Hebay sa paggamot sa kanya at sinabihan si Hebay na siya ang bahala mula ngayon. Tinawag niya ang isang bagong sibat sa kanya at nagsimulang umapaw sa magical energy habang tumatalon siya sa langit sa isang gintong blur at ginawa ang kanyang sibat na isang humang missile, sinabing mahahanap nito ang target nito kahit ano pa ang mangyari. Sinubukan agad ng lobo na gamitin ang kanyang defensive barrier, pero sinabi ni Cloudidi na wala itong saysay dahil para sa kanyang mahiwagang sibat, ang barrier ay hindi mas mahusay kaysa sa isang piraso ng papel. Inasintan niya at itinapon ang sibat diretso sa lobo, tumago sa barrier ng madali, sinira ang lobo ng lubusan.
Ang ulo ng halimaw ay bumagsak sa paanan ni Hebay at inapraise niya ito para mapagtanto na kahit si Anastasia ay kinokontrol din ng ibang tao. Bigla, lumitaw ang ghost form ni Anastasia sa tabi ni Hebay habang pinasasalamatan siya sa pagpapalaya sa kanya mula sa buhay na ito ng kalupitan at pagkawasak. Sinabi niya na sa wakas ay makakatulog na siya ng payapa. Sa ganoon, naglaho siya habang humihingi ng paumanhin si Cloudidi kay Hebay, sinabing ang lahat ng nangyari rito ay kanyang kasalanan. Tinanong ni Hebay kung ang kanyang hero powers ba ay naibalik na, pero lumabas na ang boost na nakuha ni Cloudidi ay pansamantala lang. Inihayag ni Cloudidi na ang babaeng minahal niya ay may kapangyarihan na kontrolin ng ibang mga nilalang sa paligid niya, pero may nakakuha ng kontrol sa kanya at ipinagkanulo niya ang lahat ng kanyang pinahahalagahan. Nagtanong si Hebay kung ang kanyang sumpa ba ay maaaring matanggal kung tatapusin nila si Anastasia, pero sumagot si Cloudidi na si Anastasia mismo ay nasa ilalim ng kontrol ng ibang tao at inihayag na pinatay na niya ito gamit ang sarili niyang mga kamay dati. Hindi niya inakala na maaaring may mga halimaw na nasa ilalim pa rin ng kanyang kontrol, na isang pagkakamali sa kanyang bahagi. Sinabi ni Hebay na wala sa mga ito ang kanyang kasalanan kahit kaunti. Sa katunayan, siya ang biktima rito at hindi tayo nagvi-victim blame rito. Bago pa man makapagsalita si Hebay ng anupaman, ang adrenaline ay nawala at nagsimulang maramdaman ang epekto ng paggamit ng ganoon kataas na antas ng spells at bumagsak sa sahig na walang malay. Nagising siya pagkatapos ng 2 buong araw sa isang umaga kasama sina Cloudidi at Lilian. Wala siyang clue na natulog siya ng ganoon katagal at napagtanto na ang kanyang katawan ay napakahina at ang mga spell na ginagamit niya ay may epekto. Napagtanto niya agad na ang pagtulog ng 2 tuwid na araw ay maaaring magpadala sa iyo ng napakagutom, kaya silang lahat ay bumaba para sa ilang pagkain at sa kabutihang palad para sa kanila. Si Tanya ay naghanda ng kapistahan na nagpapuno sa kanilang tiyan hanggang sa labi. Pagbalik nila sa kanilang mga silid sa gabi, si Hebay ay nakaramdam ng kakaibang kasiyahan sa kanyang buhay. Habang tinitingnan niya ang kanyang mga kasama ng isa-isa, napagtanto kung gaano sila kahalaga sa kanya, bigla niyang sinabi sa kanila na nagpasya siya na hindi nila kailangang pumunta sa Terrace Adana sa pamamagitan ng dungeon para mahanap ang mga sage. Sinabi niya na ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay naghihintay sa kanya pabalik sa kanyang mundo at balang araw ay makakahanap siya ng paraan pabalik doon, pero sa ngayon ay content siya sa kanyang buhay rito at nangako siya na mag-iisip siya ng isang bagay para makabalik siya sa kanyang mundo, pero hindi niya kailangang iwanan sina Cloudidi at Lilian. Si Lilian ay labis na natuwa, sinabing gusto niyang sumama sa kanya, habang si Cloudidi ay medyo naguluhan. Sinabi ni Vin na hindi niya iniisip na ganoon ang paggana nito. Pero sinabi ni Hebay na optimistic siya tungkol dito at sa tingin niya ay unti-unti nang magiging maayos ang mga bagay. Agad na sinabi ni Cloudidi na kahit hindi niya iniisip na magiging madali ito, baka makahanap si Hebay ng paraan para gawin ito. Kaya, lumuhad siya at nangako ng kanyang katapatan sa kanya muli, sinabing susundan niya si Hebay hanggang sa dulo ng mundo kung kinakailangan. Sumang-ayon si Lilian, sinabing susunod din siya sa kanya. At sa wakas, si Vin ay bumigay din at inilabas ang kanyang totoong nararamdaman na siya ay nagkakaroon ng maraming kasiyahan at gustong manatili sa kanila habang buhay.